Isang mababang uri na halimaw na pugita na halos mamatay na ay basta na lamang itinapon sa gilid ng kalsada. Ngunit sinulyapan mo lang ito. Nagpasya ka agad na gawin itong iyong unang alagang halimaw. Pinagtawanan ka ng mga tao sa kalye at tinawag kang tanga. Kahit ang may-ari ng tindahan ng beast ay iniisip na tila nasipan ng asno ang ulo mo. Pero hindi mo sila pinansin. Agad mong inilagay ang alagang pugita sa iyong espasyo ng alaga. Dahil ikaw lang ang nakakakita na ang pagkaangkop sa old bloodline ng pagitang ito ay 79%. Pag-uwi mo, napansin mong mas nanghina pa ang maliit na pugita. Sa sandaling iyon, pagsamahin ang old bloodline sa isang utos ng iyong isipan. Isang patak ng dugo ang pamatak sa loob ng Spirit Tentacle Beast. Patagumpay ang pagsasanib. Ang mababang uri ng dugo ng Spirit Tentacle Beast ay naging full of forbidden bloodline. Ang dating nag-aagaw buhay na Spirit Tentacle Beast ay nagsimulang magbago. Nagsimula itong gumalaw ng marahas. Pagkatapos ay patuloy na lumaki ang katawan nito, hanggang sa umabot ito sa mahigit 2 metro ang taas. Ulo ng pugita sa katawan ng tao. Isang halimaw na may mga pakpak ng paniki. Pucha, ito pala si Tulo. Isa sa mga Great Old Ones. Hindi mo mapigil ang mapasigaw. Ngunit sa ngayon ay maliit pa si Tulo. Ang totoong Tulo ay mas matangkad pa kaysa sa mga bundok. Kayang wasakin ng isang bagsak lang nito ang isla ng Fusang. Sa isang tingin pa lang, mayroong hindi mabilang na mga halimaw na bumubulong sa iyong isipan. Ngunit mabilis na umira lang iyong F-rank talent na mystery, na naging sanhi ng pagkalma agad ng iyong isipan. Kasabay nito, dahan-daang yumuko ang Tulo sa harap mo. Para bang nagpapakita ito ng pagsuko sa iyo. Labis kang nasabik, at dali-dali mong tiningnan ang impormasyon ni Tulo. Pangalan Tulo, titulo Panginoon ng Relaya, Panginoon ng Luoyan. Ang dakilang Tulo, kakayahan immortalidad, hindi tinatablan ng pagtanda at sakit. Walang epekto rito ang konsepto ng kamatayan. Kakayahan paghilom, ang mga naputol na bahagi ng katawan o nasirang organo ay kayang gumaling sa loob ng ilang segundo. Nang makita ang mga kakayahan ni Tulo, hindi mo na alam ang sasabihin mo. Ibig sabihin nito hindi mamamatay ang Tulo mo. Nararapat lang sa isang sinaunang pinuno. Kahit nasa kabataan pa lang ay ganito nakalakas. Paano pa kaya kapag lumaki na ito? Sa mitolohiya ng Tulo, si Tulo mismo ay may water attribute. At hindi ito kayang kontrahin ng ibang attribute. Sa ganitong paraan hindi mo na kailangang mag-alala sa attribute suppression. Bukod sa attribute magagaling din ang mga skill nito. Atake ng Galame. At ang affinity nito ay nakalock na agad sa max level. Hindi mo na kailangang mag-alala na magre-rebelde ito. Ngunit ang kaisa-isang kahinaan ni Tulo. At ang iyong F-rank na talento sa Beast Taming ay mystery. Kahit na wala itong anumang bonus sa Beast, pero ang mga Beast Tamer na may ganitong talento ay may napakalakas na isipan. Hindi tinatabla ng lahat ng mental interference. Perpektong kapareha para kay Tulo. Dahil kay Tulo, walang sino man ang makakalaban sa akin sa Great Beast Taming Exam. Sa sandaling iyon, may tumunog na boses ng system sa isip mo. Misyon pumasok sa Akademya ng Dijing. Gantimpala sa misyon isang patak ng dugo ng sinaunang pinuno. Ang Akademya ng Dijing ang pinakatanyag na akademya sa kaharian ng Great Sia. Agad mong tinanggap ang misyon ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi pa oras para sa Great Beast Taming Exam. Mayroon pang mock exam bukas. Habang tinitingnan mo ang Tulo sa harap mo lalo mo itong nagugustuhan. Labis kang nasasabik, pero may isang taong nagdurusa. Pag-uwi ni Zhou Yancheng galit na galit siyang nagsabi. Dad masyadong mayabang yang si Limuran. Hindi lang niya ako sinaktan sa harap ng lahat. Muntik pa niya akong gawing baog. Kailangan mo akong ipaghiganti. Itinaas ni Zhou Wenliang ang kanyang kamay. Lagi kitang tinuturuan na maging kalmado sa mahalagang bagay. Padali lang siyang patayin. Pero ano ang mangyayari pagkatapos siyang patayin? Bawal pumatay sa Yulan City. Alam mo bang gusto ng City Lord's Mansion na wasakin? Ang ating Zhou Group matagal na. Isang patay na basura laban sa pamilyang Zhou. Sino ang mas mahalaga kumpara sa grupo? Nang marinig ito ni Zhou Yancheng ay natigilan siya. May punto nga ang mga sinabi ng kanyang ama. Alam ko na, hindi ko na siya guguluhin. Ngunit umiling lang si Zhou Wenliang. Hindi mo pa rin naiintindihan. Bawal pumatay sa Yulan City. Pero hindi nito ipinagbabawal ang mga aksidenteng pagkamatay. Bukas na ang mock exam. Ang lokasyon ng pagsusulit ay sa isang secret realm. Maraming kakaibang hayop sa loob. Labis na ikinatuwa ni Zhou Yancheng. Ngunit agad niyang napagtanto ang isang problema. Paano kung hindi siya sumali sa pagsusulit? Sarkastikong sinabi ni Zhou Wenliang. Kung ganoon ay magiging alipin lang siya sa minahan. Sa oras na iyon kahit hindi mo siya galawin magiging masawal pa sa kamatayan ang buhay niya. Kinabukasan pumasok ka sa eskwela. Dahil sa alitan ninyo ni Zhou Yancheng noong araw ng awakening. Maraming tao ang umiwas sa iyo. Lumapit sa iyo ang class advisor na si Jiang Yurua. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito lumitaw sa harap mo si Lin Jiang. Nakatayo sa kanyang balikat ang isang maya na may kakaibang mapang akit na mga mata. Mayabang na sinabi ni Lin Jiang. Itong aking Demon Eye Sparrow ay isang beast na may mataas na uri ng lahi. Binili ito para sa akin ni Young Master Zhou sa halagang 800,000 gold coin. Huwag na huwag kang maiinggit. Oo nga pala isa ka lang F-rank na may talento sa beast taming kaya walang silbi kahit mainggit ka pa. Hindi ka naman makakagawa ng kontrata.
Lumapit din si Zhou Yancheng na nangiinsulto. Isang F-rank na basura. Ang lakas ng loob mong sumali sa exam ngayon. Hindi ka ba takot mamatay? Lalong lumamig ang iyong tingin. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari kahapon? Gusto mo pa bang mabugbog? Napaurong bigla si Zhou Yancheng. Ngunit agad din siyang natauhan. Kahapon inapi niya ako dahil wala akong beast. Ngayong may beast na ako, hahayaan ko pa bang apihin niya ako? Agad na naging mabangis ang itsura ni Zhou Yancheng. Nakakontrata na ako sa isang top tier na tiger type beast, ang Burning Sky Fierce Tiger. Sa tingin mo ba kaya mo pa rin akong labanan? Pagkasabi nito ay ipinatawag niya ang kanyang spirit beast. Isang nilalang na ang buong katawan ay nag-aalab sa apoy. Isang tigre ang lumitaw sa harap ng lahat. Kahit na isa pa lang itong batang tigre ay taglay na nito ang aura ng isang hari. Ang astig naman ng spirit beast na iyan. Hindi maipagkakaila na siya ang young master ng Zhou Group. Siguradong malaki ang ginastos sa spirit beast na iyan. Nang marinig ang mga usapan ay naging labis na mayabang si Zhou Yancheng. Ang aking Fentian Liho ay may lahing epek. Kahit na bata pa lang ito, kayang-kaya ka nitong lapain ng walang kahirap-hirap. Hindi man lang nagbago ang iyong ekspresyon. Hindi mo naman siguro inaakala na sa pamamagitan lang nitong papel na tigre ay matatakot mo na ako. Dahil sa iyong reaksyon ay agad na nag-init ang ulo ni Zhou Yancheng. Kung hindi lang bawal ang labanan sa loob ng paaralan, malamang ay inutusan na niya ang Fentian Liho na sugurin ka hanggang mamatay. Sige, magmatigas ka pa. Pagdating ng mock exam sana ay huwag kang lumuhad sa akin para magmakaawa. Sa sandaling iyon, ang henyong campus beauty na si Lu Jinghong na nakapulang damit, dahan-daang lumapag sakay ng isang higanteng ibon na may gintong apoy. Ano iyon? Imposibleng iyan ang Jinling Shenhuang. Isa iyang maalamat na Saint Beast. Paanong nakagawa ng kontrata si Lu Jinghong sa isang batang Saint Beast? Inaanunsyo ko na si Lu Jinghong ang pinakamalakas na henyo sa Qingyu High School. Ang pagdating ni Lu Jinghong ay tuluyang nagpalamlam sa kasikatan ni Zhou Yancheng. Habang ang Yao Tongkei ni Lin Jiang ay nagsisigaw sa takot, at nagpatay-patayan pa ito habang nasa mga braso ni Lin Jiang. Maging ikaw ay hindi naiwasang mapatingin. At lihim na ginamit ang Great Eye para tingnan ang impormasyon ng Jinling Shenhuang. Jinling Shenhuang, lahi, ang kanang Divine Phoenix. Dugo, hari, kakayahan, hari ng apoy. Lubos kang namangha sa detalyadong impormasyong iyong nakita. Hindi nga may kakaila ang galing ng Great Eye. Halos nasilip na nito ang lahat ng sekreto ng Jinling Shenhuang. Sa sandaling iyon, lumapit ang punong guro ng Qingyu High School na si Zhao Deli. Na laging may ngiti sa kanyang mukha. Puno ng mga talentadong estudyante ang paaralan ngayong taon. Lalo na't napukaw ni Lu Jinghong ang kanyang SSS level na beast tamang talent. Kahit na pumalpak ako, ang kinikilalang henyo. Pero buti na lang at maganda ang naging performance ng iba. Sige, makinig kayong lahat mga estudyante. Magsisimula na ang mock exam. Iaanunsyo ko ang mga panuntunan ng exam. Ang mock exam na ito ay isang qualifying test para sa main beast tamang exam. Tanging ang mga makakapasa sa mock exam ang siyang makakasali sa kasunod na main beast tamang exam. Gaganapin ang mock exam sa Yulan City Secret Realm. Nagpakawala ng maraming low-level spirit beast sa loob ng Secret Realm. Kailangan ninyong patayin ang mga spirit beast na ito para lumakas ang inyong mga tame beast. Mananatiling bukas ang Secret Realm sa loob ng 2 araw. Nang marinig ito, marami ang nasabik na sumubok. Sa mundong ito, para lumakas ang isang tame beast, kailangan itong pumatay ng iba't ibang spirit beast at demon beast para makakuha ng spiritual energy mula sa kanila. Para maabot ng isang tame beast ang growth stage mula sa juvenile stage nito. Karaniwang kailangan itong makakuha ng mahigit 1,000 puntos ng spiritual energy. Habang mas malakas ang tame beast, mas malaki ang spiritual energy na kailangan nito para lumakas. Dahan-dahan kang nagsimulang masabik. Gaano kayang karaming spiritual energy ang kailangan ni Tulo para lumakas? Sa sandaling iyon, nagpatuloy sa pagsasalita ang principal. Mga estudyante, sumunod kayo sa akin papunta sa Secret Realm. Sa labas ng eskwelahan ay nakahanda na ang maraming bus. Sunod-sunod na sumakay ang bawat klase. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pasukan ng Secret Realm. Marami ng estudyanteng nagtitipon dito. Nakatayo ka sa pinakaunahan ng pila. Biglang lumingon ang katabi mong si Lu Jinghong at nagsalita. Pinapayagan kitang sumama sa grupo ko para sa assessment na ito. Lumingon ka na may gulat na ekspresyon at nakangiting sinabi. Bakit naman naisipan ng ating campus belle na si Lu na aanyayahan ako? Malamig na sinabi ni Lu Jinghong. Sa loob ng 3 taon sa high school, walang tigil akong nagsikap para lang mahabol ka. Pero ngayon, wala ka ng kinabukasan. Kaya tutulungan na lang kita. Mula ngayon, magkaiba na ang mundo nating dalawa. Sinabi niya iyon ng may kalamigan at kayabangan. Hindi naging maganda sa pandinig mo ang mga iyon. Hindi iyon tulong. Malinaw na isa lang iyong limos. Malamig kang sumagot. Hindi na kailangan. Pagkatapos magsalita ay pumasok ka na sa Secret Realm. May bahid ng pagkadismaya sa mga mata ni Lu Jinghong. Ang taong hindi kayang tanggapin ang kahinaan niya ay hindi lalakas. Dahil ayaw mong tulungan ka, huwag mo akong sisihin kung manonood lang ako. Isang liwanag ang kumislap, at lumitaw ka sa isang di pamilyar na gubat. Ibinuka mo ang iyong kaliwang kamay. Lumitaw sa iyong palad ang isang espesyal na ron na kulay dilaw. Sa pamamagitan ng isipan kaya mong makipag-usap sa ron, para mag-teleport at umalis sa Nova Secret Realm. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa mo nang makarinig ka ng ingay.
Isang transparent na ahas ang dahan-daang gumapang papalapit. Inilalabas nito ang pulang-pula nitong dila. Pero napaka-cute ng itsura nito. Isa itong Void Spirit Snake. Agad mo itong nakilala. Huwag kang magpalinlang sa pagiging cute ng ahas na ito. Dahil napakatindi ng lason nito. Pinagmamasdan ka pa rin ng Void Spirit Snake na ito nang may kuryosidad. Mukhang gusto ka nitong akitin para lumapit. Matalino rin pala. Pero walang epekto yan sa iyo. Agad mong ipinatawag si Tulo. Ang dakilang si Tulo ay dumating. Binalot ito ng makapal na itim na ulap. Kaya hindi ito gaanong makita ng iba. Ang paglitaw ni Tulo ay agad na nagpatakot sa Void Spirit Snake. Mabilis itong nagtangkang tumakas. Pero paano naman ito bibigyan ng pagkakataon ni Tulo? Isang mahabang galami ang hamaba na parang kidlat. At agad na ipinulupot sa Void Spirit Snake. Sa kaunting higpit lang naging dugo na lang ang Void Spirit Snake. Talagang si Tulo nga naman. Kahit na napakahinang Spirit Beast ng Void Spirit Snake. Pero napakabilis nito. Para sa isang ordinaryong tao hindi madaling patayin ito. Pero madali lang itong natalo ni Tulo. Pinatay ni Tulo ang isang level 1 na Void Spirit Snake. Nakakuha ng 10 Spirit Points. System prompt sa sandaling ito. System prompt bigla kang nakatanggap ng mensahe mula sa system. Yugto ng paglaki ni Tulo 10 sa 10,000. Kailangan ni Tulo ng 10,000 Spirit Points para mag-level up system prompt. 10 beses kaysa sa ibang mga Spirit Beast. Nang makita mo ito, namutla ka. Ibig sabihin, kung puro Void Spirit Snake lang ang papatayin. Kailangang pumatay ng 500 sa isang araw para mag-level up si Tulo. Hayaan na lang. Total, halos walang tatalo kay Tulo sa lugar na to. Daanin na lang sa pagpatay. Sa pag-iisip nito, mas bumilis ang iyong kilos. Pinatay ni Tulo ang level 2 na Swift Wind Wolf. Iba ang mga Spirit Beast sa wild kumpara sa mga alagang beast. Ang mga level ng Spirit Beast ay mula sa pinakamababang level 1 hanggang sa pinakamataas na level 99. Ang mga level 1 hanggang 10 na Spirit Beast at Demon Beast ay katumbas ng juvenile stage ng isang alagang beast. Dito sa Initial Secret Realm, hindi lang mga Spirit Beast na below level 10 ang nandito. Sa kailaliman ng Secret Realm, lilito ang mga Spirit Beast na above level 10. Espesyal pa nga silang minarkahan. Nagbibigay babala sa mga examinee na huwag pumunta doon. At para sa'yo, syempre pupunta ka. Sa mga sumunod na oras, dinala mo si Tulo sa kailaliman ng Secret Realm habang patuloy sa pagpatay. Pagkalipas ng halos 2 o 3 oras na paglalakad, bigla kang nakatanggap ng babala. Nasa kailaliman ka na ng Secret Realm. Lubhang mapanganib ang lugar na ito, mangyaring umalis ka agad. Umikinang din ng dilaw na ilaw ang rune sa iyong palad. Nagpapaalala sa'yo na lumayo ka agad. Kung sasabihin mong umalis ako, makikinig ako. Hindi ba magmumukha akong duwag niyan? Kaya dinala mo si Tulo at pumasok sa kailaliman ng Secret Realm. Samantala, si Zhou Yancheng kasama ang kanyang mga alipores ay hinahanap ka sa buong Secret Realm. Ngunit hindi pa rin nila mahanap ang bakas mo. Lubos itong ikinainis ni Zhou Yancheng. Nanginginig na sinabi ng isang alipores. Boss Joe, sa tingin nyo kaya, pumunta siya sa kailaliman ng Secret Realm. Nagsalita na rin ang iba pang mga alipores. Hinalugwog na natin ang labas pero wala pa ring tao. Maliban sa kailaliman, wala nang ibang lugar. Agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Zhou Yancheng. Isang walang kwentang may F-rank talent. Nakapunta pa sa kailaliman ng Secret Realm. Ayaw na ba niyang mabuhay? Sa sandaling iyon, isang tauhan ang nagmamadaling tumakbo papalapit. Boss, nahanap ko na siya. Pumasok siya sa kaloob-looban. Biglang nagalit si Zhou Yancheng. Talagang ayaw nang mabuhay ng basurang iyon. Sumunod kayo sa akin. Kahit pumasok pa siya sa kaloob-looban ako mismo ang papatay sa kanya. Boss, mukhang may kasama siyang napakalakas na alagang halimaw. May gusto pa sanang sabihin ang tauhan. Pero mas mabilis kumilos si Zhou Yancheng. Agad niyang isinama ang iba pa para puntahan ka. Habang palalim ka ng palalim sa lihim na lugar, lumaki ng sangkatlo si Tulo. Sa mga oras na ito papalubog na ang araw. Ginamit mo ang nahuling magnetic horn ship para mag-ihaw ng karne. Hindi nagtagal ay naluto na ito. Agad kang tumikim ng isang kagat. Ang sarap. Biglang gumawa ng kakaibang ingay si Tulo na nasa tabi mo. Marahang gumagalaw ang ilang galami niya. Gusto mo ring kumain. Dahil dito agad mo siyang inabutan ng isang pirasong inihaw na tupa. Hindi natakot sa init si Tulo. Direkta niya itong ibinilot at nilunok. Sa sandaling iyon may ilang anino na papalapit. Liwanag ng apoy. May tao doon. Bilisan niyo, pumunta tayo doon. Nakuha ng ingay na ito ang iyong atensyon. Paglingon mo ay nakita mo ang ilang taong sumusugod. Napakunot ang noo mo nang makita ang taong nasa gitna. Tuwang-tuwa si Zhou Yancheng nang makita ka. Akala mo ba hindi kita mahahanap kapag tumakbo ka sa kaloob-looban ng lihim na lugar? Tignan natin kung saan ka pa makakatakas. Pinunasan mo ang mantika sa iyong bibig. Bakit naman ako tatakas? Kung hindi ka tatakas ngayon ang araw ng kamatayan mo. Nandito ka para patayin ako. Hindi mo ba alam na bawal pumatay sa loob ng syudad? Mayabang na sinabi ni Zhou Yancheng. Alam ko syempre, pero hindi labag sa batas ang aksidenteng pagkamatay sa syudad. Ikaw lang ang nandito at wala nang iba. Basta't palabasin kung pinatay ka ng isang halimaw. Sino ang makakaalam na ako ang may gawa? Sa narinig mo, bigla kang naengganyo. Ganoon pala iyon. Zhou Yancheng, ang talino mo talaga. Lalong humalakhak si Zhou Yancheng nang marinig ito. Mabuti at alam mo, mula pagkabata, sinasabi na ng tatay ko na matalino ako. Nagpaalala ang isa niyang tauhan.
Boss Joe, pinaparinggan kanyang tanga. Sa narinig ay biglang nag-init ang ulo ni Joe Yancheng. Gago, may gana ka pang insultuhan ako. Tiyak ang kamatayan mo ngayon. Chu Tianliho, sugurin mo siya. Ang Chu Tianliho na nag-aalab ang katawan, ay agad na ipinatawag ni Joe Yancheng. Subalit hindi pa nagtatagal nang ito'y lumabas. Biglang nanginig sa takot ang buong katawan ng Chu Tianliho. Para bang may nakita itong isang nakakatakot na bagay. Gulat na gulat si Joe Yancheng. Chu Tianliho, anong nangyayari sa iyo? Bilis, sugod, patayin mo ang walang kwentang iyan. Ngunit hindi sumugod ang Chu Tianliho. Sa halip ay nanginginig itong damapa sa lupa, at umungol ng mahina na parang pusa. Malamig kang ngumisi, mukhang takot yatang sumugod ang tigre mo. Baka gusto mong ako na lang. Isang maitim na galami ang humaginit na parang kidlat, at bigla nitong pinulupot ang Chu Tianliho. Habang humihigpit ang pagkakapulupot ng galami, ang Chu Tianliho ay bigla na lang nadurage. Ang spirit beast na may epat bloodline ay hindi man lang nakahiyaw. Labis na nasindak si Joe Yancheng. Anong klaseng bagay iyan? Ang aking Chu Tianliho. Boss, tingnan niyo ang spirit beast niya. Noon lang nila naaninag ng malinaw. Sa tabi mo pala ay may nakatayong isang dambuhalang halimaw. Nababalot ang buong katawan nito sa itim na usok. May mga galami ito na parang sa pugita. Anong klaseng halimaw iyan? Nanindig ang balahibo ni Joe Yancheng at ng kanyang mga kasama. Isang masamang ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Dahil nag-abala pa kayo para lang patayin ako. Kung gayon, dito na lang kayo mamatay. Pagkatapos ay agad mong inutusan si Tulo na magpakawala ng mass madness. Habang kumakalat ang sound wave sa paligid, gulat na natuklasan ni Joe Yancheng at ng kanyang mga kasama, na hindi na nila makontrol ang kanilang mga katawan. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Nakabuka ang kanilang bibig para magsalita pero walang lumalabas na boses. At pagkatapos ay nawalan na rin ng buhay ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay sabay-sabay silang bumigkas ng isang spell, na parang mga panatikong mananampalataya na sumasayaw at kumakaway. Makalipas ang ilang segundo, ang mga tao sa harapan mo ay nag-atake sa isa't isa. Makalipas ang halos kalahating minuto, isang liwanag ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. At ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Hanggang sa tuluyan ng naglaho, Fear Faith matagumpay na naialay ang 7 tao. Fear Faith nakuha ng iyong tulo ang Fear Faith. Fear Faith, ano ba itong Fear Faith? Fear Faith, medyo naguguluhan ka. Agad namang nagbigay ng paalala ang system. Kiusap sa host na palakihin si Tulo sa kanyang complete form sa lalong madaling panahon. Para ma-unlock ang mas maraming functions. Hay, mamaya ko na lang iisipin yan. Humiling ka na lang, at iwinaksi ang mga bagay na ito sa iyong isipan. Matapos patayin ang siga, umalis ka sa lugar na iyon kasama si Tulo. Sa kabilang dako, ang campus beauty na si Lu Jinghong ay nakipaglaban papunta rito. At nakarating na rin sa kailaliman ng Secret Realm. Gabi na pala, kailangan ko nang maghanap ng lugar para magpahinga. Si Lu Jinghong, sakay ng Golden Wing Divine Phoenix, ay tumingin sa ibaba. Agad siyang nakakita ng isang bakanteng lugar. Pagkatapos ay inutusan niya ang Golden Wing Divine Phoenix na bumaba sa lupa. Ibabalik na sana ni Lu Jinghong ang kanyang beast nang bigla siyang natigilan. Ang katawan ng Golden Wing Divine Phoenix ay biglang nagsimulang manginig. Nagpapakita ng takot sa mukha nito. Labis na nagulat si Lu Jinghong. Little Jin, anong nangyayari sa'yo? Lalong lumakas ang panginginig nito. Agad na tiningnan ni Lu Jinghong ang status ng Golden Wing Divine Phoenix. At mabilis niyang nakita ang problema. Apektado ng natirang malakas na mental interference. Nawalan na ng kakayahang lumaban. Natitirang impluensya sa isipan. Anong bagay to? Ibig sabihin ba nito may malakas na mahiwagang hayop na gumagala sa malapit? Pero ang angka ng Golden Wing Divine Phoenix ay napakalakas. Umaabot ito sa antas hari. Kahit si Xiao Jin ay natatakot. Kung gayon ang angka ng mahiwagang hayop na ito ay dapat umabot man lang sa antas Panginoon o kahit antas mitolohiko. Biglang namutla ng bahagya ang mukha ni Lu Jinghong. May bahid ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Imposibleng magkaroon ng halimaw na may angka ng Panginoon sa paunang lihim na lugar. Siguradong alaga ito ng iba. Tinitigan ni Lu Jinghong ang nanginginig na Golden Wing Divine Phoenix. Medyo hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang at mabilis na nawala ang natitirang impluensya sa isipan. Hamyunin ng 2 beses ang Golden Wing Divine Phoenix. Sa wakas ay bumalik na ito sa normal. Nakahinga ng maluwag si Lu Jinghong. Agad niyang niyakap ang Golden Wing Divine Phoenix. Hamyuni rin si Xiao Jin. Ang ibig sabihin ay pinag-alala kita. Umiling si Lu Jinghong. Hindi mo ito kasalanan. Hindi ko rin inasahan na dito pala. Mayroong ganito kalakas na alaga. Nang maisip niya ito, biglang may lumitaw na pananabik sa kanyang mga mata. Sabi ni Ama, laging may mas hihigit pa sa iyo. Mukhang totoo nga iyon ngayon. Matapos mamatay si Limuran, akala ko wala nang sino mang makakakuha ng interes ko. Mukhang nadagdagan na naman ng isa ngayon. Hahanapin talaga kita, at lalampasan kita. Pinagmasdan ni Lu Jinghong ang paligid. Natuklasan ang bagong patay na siga, at ilang bangkay ng magnetic horn ship. Xiao Jin, Terra na. Dinala niya ang Golden Wing Divine Phoenix patungo sa iyo. Hinanap ka sa direksyon kung saan ka umalis. Sa kabilang dako, dala mo si Tulo at marami ka na namang napatay na mahiwagang hayop. Ganito na ba kalalim ang gabi? Medyo napagod ka na rin. Ipagpatuloy na lang ang pag-grind bukas.
Hindi nagtagal ay naitayo na ang simpleng tolda. Kasabay nito, nakahanap ka ng panggatong at nagsindi ng apoy. Bigla na lang, may isang ingay na nakakuha ng iyong atensyon. Bahagya kang kumunat ng noo at akmang itataas na ang kamay para ipatawag si Tulo. Mabilis mong nakita ang isang pamilyar na anino. Ang kilos mo sa pagpapatawag kay Tulo ay natigilan din sa ere. Isang dalaga na nakapulang bestida at may mahabang buhok na nililipad ng hangin. Nagpakita sa iyong harapan kasama ang ginintoang balahibong banal na phoenix. Bahagyang kumunat ang noo ni Lu Jinghong. Narito sana siya para hanapin ang misteryosong henyong iyon. Pero hindi niya inaasahan na makikita ka. Bakit ka nandito? Isang F-rank na talentong Beastmaster. Mag-isang pumarito sa kailaliman ng Secret Realm. Hindi ka ba natatakot mamatay? Lubos ka ring nagulat. Nagkita na naman tayo. Sadyang inaasahan sa tanyag na campus bell na si Lu. Nakagrind pa hanggang sa kailaliman ng Secret Realm. Walang ganang pansinin ka ni Lu Jinghong at diretsong nagtanong. Nakakita ka na ba ng isang napakalakas na Beastmaster? Ang kanyang beast ay malamang na psychic type. Ang aking si Little Jean ay natakot sa natitirang spiritual power. Saan naman magkakaroon ng psychic type beast sa lugar na ito? Ang tanging kahawig ay ang iyong Tulo. Hindi kaya natakot ang gininto ang balahibong banal na phoenix dahil kay Tulo. Pag-isip mo nito, naging kakaiba agad ang iyong ekspresyon. Ang tinutukoy ng babaeng ito ay hindi kaya ikaw. Pinag-iisipan mo sa iyong kalooban kung dapat bang ipatawag si Tulo. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya kang huwag na lang. Itong babaeng ito ay mahilig maghanap ng malalakas na tao kahit saan. Hayaan mo na siyang maghanap. Kaya't matigas mong sinabi, huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Pero hindi ka na rin niya kinulit at akmang aalis na. Ilang hakbang pa lang ang layo niya, lumingon siya ulit at sinabi. Pinapayuhan kitang umalis na agad sa Secret Realm. Sa talento mo, ang pananatili dito ay paghihintay lang sa kamatayan. 3 taon ka rin niyang pinigilan. Ikaw ang taong dati niyang sinumpang lalampasan. Kahit na bumagsak ka na ngayon, ayaw pa rin ni Lu Jinghong na makita kang mamatay ng kaawa-awa. Walang gana mong sinabi, sarili mo na lang ang atupagin mo. Ayaw paawat, magsisisi ka rin sa huli. Mabuti naman ang intensyon niyang paalalahanan ka pero binaliwala mo lang siya. Kaya naman nakaramdam din ng inis si Lu Jinghong. Agad siyang lumayo kasama ang Golden Feather Divine Phoenix. Napailing ka na lang, pumasok ka sa tent at inayos ang iyong sleeping bag. Handang-handa ka nang matulog ng mahimbing. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig kang isang matinis na sigaw. Paglabas mo ng tent ay natigilan ka. Nakita mo si Lu Jinghong na sakay ng Golden Feather Divine Phoenix na lumilipad ng mataas. Hindi pa man siya gaanong nakakalayo, biglang may sumugod na ilang higanteng agila mula sa paligid. Walang tigil ang pag-atake ng mga ito sa Golden Feather Divine Phoenix. Iyon ay mga Kangyo Giant Eagle. Agad mo silang nakilala. Ang mga Kangyo Giant Eagle ay napakababangis na spirit beast sa Novice Mystic Realm. Bagamat napakatindi ng lahi ng Golden Feather Divine Phoenix ni Lu Jinghong. Bata pa rin ito kung tutuusin. Wala itong laban sa mga Kangyo Giant Eagle. Lalo na't sabay-sabay pa niyang kaharap ang ilang Kangyo Giant Eagle. Hindi na mapanatili ni Lu Jinghong ang kanyang balanse sa ere. Sa isang sigaw, dir-diretso siyang bumagsak. Sa pangangatawan ng dalagang iyon. Siguradong mamamatay siya kung mahuhulog mula sa ganoong kataas. Ang hilig talagang maghanap ng gulo. Nang makita ito, hindi ka na nagatubili pa. Direkta mong ipinatawag si Tulo. Nakita mong bumugso ang itim na usok mula sa buong katawan ni Tulo. At pinalibutan ka rin nito. Pagkatapos ay naging napakabilis nito. Sa isang iglap lang, nakarating na ito sa ilalim ni Lu Jinghong. Ilang galamin nito ang agad na tumagos sa mga Kangyo Giant Eagle. Pagkatapos ay inilapag na siya sa lupa. Lumipad pababa ang Golden Feather Divine Phoenix para protektahan ang amo nito. Pero bigla itong nakakita ng isang bagay na nakakatakot. At nanginag ang buong katawan nito. Binalot ang sarili sa kanyang mga pakpak. Pilit na iminulat ni Lu Jinghong ang kanyang mga mata. Lito siyang tumingin sa paligid. Ayos lang ba ako? Xiao Jin, anong nangyari sa'yo? Sa kanyang paglingon ay nasaksihan niya ang isang imaheng hindi niya malilimutan. Isang halimaw na mahigit 2 metro ang taas. Ulo ng pugita katawan ng tao at pakpak ng paniki. Ang buong katawan ay nababalot sa itim na ulap. Sa tabi nito ay may nakatayong anino ng tao na natatakpan ng itim na ulap ang mukha. Walang tigil itong naglalabas ng malakas na panggugulo sa isipan. Isang sulyap pa lang ni Lu Jinghong. Naramdaman niya na biglang nagulo ang kanyang isipan. Halos mabaliw na siya. Agad niyang iniiwas ang tingin habang gulat na gulat. Ikaw, paano niya hindi malalaman? Ito na nga ang henyong hinahanap niya. Iritado kang sumigaw. Nasayang lang ba ang 3 taon ng pag-aaral mo? Gabi ang pinakaaktibong oras ng mga Azure Wing Giant Eagle. Naglakas loob ka pa ring lumipad. Nagpapakamatay ka ba? Ang boses na ito ay dumaan sa hamog ni Tulo. Kaya naging napaka-misteryoso at parang hindi makamundo. Idagdag pa ang pagiging balot sa itim na ulap. Hindi talaga namukan ni Lu Jinghong na ikaw ang nasa harap niya. Nasindak siya sa pagsermon na iyon. Pero agad din siyang natauhan. Hindi naman niya kilala ang taong nasa harap niya. Anong karapatan ng taong ito na pagsabihan siya ng ganoon? Dahan-daang tumayo si Lu Jinghong at nagtiimbagang. May bahid ng hinanakit sa kanyang mukha. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko.
Pero kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Ang taong nasa harap niya ang henyong gusto niyang malampasan. Ayaw niyang magpakita ng labis na kahinaan. Napatawa ka na lang sa inis. Magdesisyon para sa sarili mo kamo. Kung hindi kita agad nakita, siguradong patay ka na ngayon. Hindi pa ba katangahan yan? Iniwas ni Lu Jinghong ang kanyang ulo at hindi umimik. At ayaw ring magpatalo. Nang makita mo ito ay napailing ka na lang. 3 taon sa high school. Alam mo rin ang ugali ng dalagang ito. Ganyan na talaga siya. Inis mong sinabi, bahala ka. Huwag mo akong sisisihin kapag may nangyari ulit dahil binalaan na kita. Pagkasabi niya nakma ka ng tatalikod para umalis. Nang makitang aalis ka na nataranta naman si Lu Jinghong. Sandali, pakiusap sabihin mo sa akin ang iyong paaralan at pangalan. Ako si Lu Jinghong, marunong akong tumano ng utang na loob. Hindi ko kalilimutan ang pagliligtas mo sa buhay ko. Naging napaka-interesante ng ekspresyon mo nang marinig yon. Hindi mo ba ako nakikilala? Medyo naguluhan din si Lu Jinghong. Ang buong katawan mo ay nababalot sa hamog. Anino mo lang ang malabo niyang nakikita. Kaya umiling na lang siya. Saka mo lang napagtanto na magkalapit pala kayo ni Tulo. Kaya nabalot ka rin ng hamog ni Tulo. Pero hindi ba may boses pa rin? Hindi nagtagal na pagtanto mo rin. Ang boses mo na dumadaan sa hamog ay maaaring nagiba na rin. Maaari mo akong tawaging baba. Tungkol naman sa paaralan, bakit kailangan mo pang malaman? Hintayin mo ang malaking pagsusulit ng Beast Tamang at doon mo malalaman kung sino ako. Pagkasabi niyan astig kang tumalikod at umalis kasama si Tulo. Habang pinapakinggan ang kakaibang pangalan, pakiramdam ni Lu Jinghong ay mayroong mali. Pero habang pinagmamasdan ang iyong papalayong likod, biglang umusbong ang pagnanais niyang lumaban. Baba, kahit na hindi pa kita kapantay ngayon, pero babayaran ko muna ang utang na loob ko sa pagliligtas mo sa akin. At pagkatapos ay tatalunin kita. Natawa ka na lang nang marinig mo iyon. Ang sitwasyong ito ay parehong-pareho sa 3 taon natin sa high school. Hindi ko alam kung pagdating ng malaking pagsusulit ng Beast Tamang, kung gaano ka-priceless ang magiging ekspresyon niya kapag nalaman niya kung sino ka. Kinaumagahan, dinala mo si Tulo at ipinagpatuloy ang inyong paglalakbay ng pamamaslang. Lagpas na sa kalahati ang progreso ng kanyang paglaki. Ilang oras pa ng pagpatay at sigurado makakapag-level up na, kahit na mataas ang level ng mga spirit beast sa kailaliman ng Mystic Realm. Pero kumpara kay Tulo, napakalayo ng agwat nila. Saan man magpunta si Tulo, walang spirit beast na nangangahas magpakita. Dahil kapag nagpakita ka, patay ka agad. Sobrang bilis ng mga galami ni Tulo. At kaya nitong hamaba hanggang sa daan-daang metro. Lumipas ang ilang oras, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Natugunan na ng iyong alagang si Tulo ang mga kondisyon. Malapit na itong pumasok sa growth stage. Agad mong napansin na may pagbabago kay Tulo. Ang itim na ulap sa paligid nito ay biglang naging sobrang kapal. Ang aura nito ay naging napakalakas. Pati na rin ang kanyang mental attack ay naging sukdulan sa lakas. At ang katawan ni Tulo ay patuloy ding lumalaki. Umabot ito sa halos 3 metro ang taas. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang paglaki. Matagumpay na pumasok ang iyong alagang si Tulo sa growth stage. Mas lalong lumakas ang Mass Madness. May tsansang gawing panatikong tagasunod ang target. Nakakuha si Tulo ng bagong skill, Summon Deep Ones. Sa pagkakita sa mga abisong ito, hindi mo mapigilan ang iyong tuwa. Nandito na ang mga Deep Ones. Malayo pa ba ang mga Star Spawn? Agad mong inutusan si Tulo na ipatawag ang mga Deep Ones. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng isang kakaibang tunog. Nagbago ang kapaligiran sa ilalim ng mga paa ni Tulo. Ang dating lupa ay naging itim na tubig. May mga ulo ng isda at matitipunong katawan. Na mga halimaw ang lumitaw mula sa itim na tubig. 10 silang lahat. Sila ang mga tagapaglingkod ni Tulo, ang mga Deep Ones. Pagkatapos nilang lumitaw, lahat sila ay yumukod sa harap ni Tulo. Habang binibigkas sa kanilang mga sarili ang iba't ibang panalangin. Mukha silang mga tunay na panatikong tagasunod. Sa itsura pa lang nila, medyo kontento ka na. Pagkatapos, tiningnan mo ang iba't ibang impormasyon tungkol sa mga Deep Ones. Deep Ones, may kakayahang huminga sa ilalim ng tubig at katangiang immortalidad. Maliban na lang kung mapatay, sila ay hindi namamatay. Maaaring lumaban para sa iyo ang mga Deep Ones. Magsagawa ng mga ritual ng pag-aalay. Magparami ng mga tagasunod ni Tulo. Grabe, mas malakas pa sa inaakala mo. Tuwang-tuwa ka. Agad mong tiningnan ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga Deep Ones. Agad kang nagutos. 10 Deep Ones ang mabilis na kumalat sa iba't ibang parte ng mistikong lugar. Bagamat mabilis na naglaho ang mga Deep Ones, ikaw bilang amo ni Tulo, marami ka pa rin nakikita sa pamamagitan nila. Nagsimula silang umikot sa paligid ng Earth Bear ng may liksi, gamit ang kanilang matatalas na kuko. Patuloy nilang sinusugatan ang balat ng Earth Bear. Pagkatapos ay sumugod sila at niyakap ito ng mahigpit. Walang tigil nilang kinakagat ang Earth Bear. Makalipas ang ilang minuto ay bumagsak ang Earth Bear. Napatay ni Tulo ang level 15 Earth Bear. Nakakuha ng 336 na puntos ng lakas ng espiritu. Dahil dito ay labis kang nasiyahan. Habang ang mga Deep Ones ay kumakalat para pumatay ng mga halimaw. Dinala mo rin si Tulo sa mas malalim na bahagi ng mistikong lugar. Kahit na nakumpleto mo na ang layunin ng pagsusulit, hindi pa naman tapos ang mistikong lugar. Habang mas lumalakas ka, mas nagiging kumpiyansa ka para sa Grand Beast Tamer exam. Bigla kang nakatanggap ng isang paalala.
Isang Deep One ang napatay. Nagulat ka ng husto. Ang lakas ng isang Deep One ay katumbas ng level 18 Spirit Beast. Pero may napatay pa rin. Agad kang nakipag-ugnayan kay Thulo para kunin ang talaan ng pagkamatay ng Deep One. Malayo ang narating ng Deep One na ito. Nakarating ito sa pinakamalalim na bahagi ng mistikong lugar. May isang grupo ng mga itim na higanteng lobo doon. Umaabot sa 30 hanggang 50 piraso. Nang matuklasan ng Deep One ang mga higanteng lobo, sabay-sabay na sumugod ang 12 ng higanteng lobo. Ang kaawa-awang Deep One ay walang kalaban-laban. Nakilala mo rin sila. Hindi mo akalain na ganito karami ang mga maitim na higanteng lobo. Napakalakas ng mga maitim na higanteng lobo. Ang kanilang bilis at lakas ay parehong hindi ka panipaniwala. Ang pinakamahalaga ay namumuhay sila bilang isang grupo. Para sa karamihan ng mga baguhang beast tamer, isa itong bangungot. Talagang mapanganib sa kailaliman ng mistikong lugar. Ngunit bakas sa mukha mo ang pagnanais na pumatay. Naglakas loob kayong patayin ang aking mga alagad. Kung hindi ko tuturuan ng leksyon ang mga hayop na ito, aakalain nilang walang galit si Thulo. Dala mo si Thulo na may mabangis na anyo. Nagmarcha ka patungo sa teritoryo ng mga higanteng lobo. Hindi nagtagal ay nakarating ka sa iyong patutunguhan. Sunod-sunod na alulong ng lobo ang maririnig. Ang iyong pagdating ay agad na nagpa-alerto sa kawan ng mga lobo. Ilang mababang ungol ang nagsilbing babala. Ang daming lobo. Gaano kayang asensya ang makukuha ko kung papatayin ko silang lahat? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa iyong mga labi. Ang mga alulong ng lobo ay biglang naging maikli. Tila naramdaman nila ang panganib. Nagsimulang manaya ang kanilang mga balahibo. Ilabas ang pangmadlang kabaliwan. Sa ilalim ng iyong utos. Agad na kumilos si Thulo. Kumalat ang mga nanginginig na tunog sa paligid. Sinundan ito ng kakaiba at mapanganib na mental wave. Direktang bumalat sa kawan ng mga itim na higanteng lobo. Agad na nagulo ng pangmadlang kabaliwan ang mga itim na higanteng lobo. Nagsimula silang maglabas ng iba't ibang kakaibang sigaw. At gumawa ng iba't ibang kakaibang kilos. Kasunod nito, sinimulan ng maraming higanteng lobo na atakihin ang isa't isa. Dahil sa kanilang pagpapatayan, isa-isang napatay ang mga itim na higanteng lobo. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sa pagkamatay ng huling itim na higanteng lobo, sa wakas ay nagpakita ka ng isang ngiti ng kasiyahan. Samantala sa labas, patuloy na may mga taong lumalabas mula sa paunang mahiwagang lugar. Bawat kalahok na kalalabas lang, may isang guro na lalapit para ayos-kan ang kanyang espasyo ng pag-amo. Upang kumpirmahin kung ang alaga ay pumasok na sa yugto ng paglaki nito. Karamihan sa mga kalahok ay nakapasa sa pagsusulit. Bigla, isang mahabang hiyaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Lumipad si Lu Jinghong palabas ng mahiwagang lugar sakay ng isang gininto ang balahibong banal na phoenix. At lumapag sa lugar ng Qingyu High School. Ang kanyang pagdating ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Iyan si Lu Jinghong ng Qingyu High School. Narinig ko na nagising ang kanyang SSS rank na talento sa pag-amo. Napakaswerte naman talaga ng Qingyu High School. Ang punong guro ng Qingyu High School na si Zhao Deli ay nakikinig sa usapan ng mga tao. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nasa tabi niya ang mga principal mula sa ilang kalapit na paaralan. Kakaiba talaga. Hindi ko naman ito ipinagkalat. Paano nalaman ng lahat na ang aking Qingyu High School ay may isang beast tamer na may SSS level beast tamang talent? Nang makita ang mayabang na ekspresyon ni Zhao Deli, nanggigil sa galit ang ibang mga principal. Pero wala silang magawa. Lumapit ang isang staff ng Secret Realm at nagsalita. Estudyante, magparehistro ka dito. Tumango si Lu Jinghong at nagparehistro. Lumapit ang ilang principal. Ang teleportation mark sa kamay ng mga examinee sa exam na ito ay magtatala ng bilang ng mga spirit beast na napatay ng bawat examinee. Ang score sa mock exam ay kakalkulahin batay dito. Sa oras na ito, tapos nang magparehistro si Lu Jinghong, inanunsyo na rin ang bilang ng mga spirit beast na kanyang napatay. 589. Nanlaki ang mga mata ng ilang principal nang makita ang record. Lalo na si Principal Wu. Ipinagmamayabang niya kanina kung gaano kagaling ang sarili niyang estudyante. Pero napahiya siya agad. Imposible. Paano siya nakapatay ng ganoon karami? Nautal si Principal Wu sa sobrang gulat. Sabi ko na sayo, Old Wu, magaling ang estudyante ko, ayaw mo pang maniwala. Ngayon alam mo na, tuwang-tuwa si Zhao Deli. Nanganak na pala ang tatay ko. Mauna na ako, mangganganak ang baboy namin ngayon. Kailangan ko siyang alagaan. Sunod-sunod silang tumakas gamit ang iba't ibang dahilan. Pagkaalis nila, agad na tumakbo si Zhao Deli sa tabi ni Lu Jinghong. Miss Lu, may kailangan ka bang tulong? Sabihin mo lang sa principal. Nag-isip si Lu Jinghong sandali bago magsalita. Baba, ang weirdong pangalan. Hindi ko pa yan narinig. Bahagyang kumunat ang noo ni Lu Jinghong. Paano namang wala? Ang Initial Secret Realm ay nasa ilang lugar lang sa Yulan City. Mga estudyante lang ng high school ang pwedeng pumasok. Imposibleng tagalabas si Baba. Nakitang bahagyang kumunat ang noo ni Lu Jinghong. Medyo nagtaka si Zhao Deli. Estudyanteng Lu, bakit mo naitanong iyan? Umiling si Lu Jinghong. Wala lang. Ang tungkol sa walang awang paggapi sa kanya ni Baba. Ayaw ipaalam ni Lu Jinghong sa iba. Ito ang kanyang pride. Dahil dito ay hindi na nagsalita pa si Zhao Deli. Sunod-sunod na lumabas ang mga estudyante. Halos lahat ay nakaalis na. Pero hindi umalis si Lu Jinghong. Plano niyang maghintay dito. Tingnan kung mahihintay niya si Baba. Qingyu High School Linjiang.
Bilang ng mga spirit beast na napatay 236. Isang boses ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Iyan ang isa sa 4 na henyo ng Qingyu High School. Talagang hindi lang basta sabi-sabi. Natuwa si Lin Jiang nang marinig ang usapan ng mga tao. Naging mayabang ang kanyang paglakad. Mabilis siyang bumalik sa lugar ng eskwelahan. Mahina hong sinabi ni Zhao Deli. Magaling. Kailangan mo pang magsumikap. Kumpara kay Lu Jinghong. Simpleng pag-engganyo lang ang ibinigay ni Zhao Deli kay Lin Jiang. Magtatakip silim na noon. Pabawas ng pabawas ang mga lumalabas. Principal Estudyanteng Lu, nakita niyo ba si Li Moran? Nagmamadaling tumakbo palapit ang class advisor na si Jiang Yurua. Nang makita ito ni Zhao Deli ay agad niyang sinabi, Teacher Jiang, bakit ka ba nagmamadali? Pag-ulong na sinabi ni Jiang Yurua. 2 araw nang nasa loob ng Secret Realm si Li Moran. At napakahina pa ng talento niya. Hindi pa rin siya lumalabas. Medyo nag-aalala ako, dahil dito ay kumunat ang noon ni Zhao Deli. Noong una ay nag-aalala rin siya para kay Li Moran. Pero sino ba namang mag-aakala na isang F-class na talent pala ang mapupukaw mo? Sabi ni Lu Jinghong, nakita ko siya sa kailaliman ng Secret Realm. Noong mga oras na iyon ay hindi pa siya patay. Pero ngayon ay hindi ko na alam. Pagkasabi nito ay agad na namutla si Jiang Yuru. Anong sinabi mo? Kailaliman ng Secret Realm. Maging si Zhao Deli ay natakot din. Isang F-class talent na beast tamer. Anong gagawin niya sa kailaliman ng Secret Realm? Naghahanap ba siya ng kamatayan? 3 minuto na lang ang natitira bago magsara ang initial Secret Realm. Sabi ni Zhao Deli sa malalim na boses. Ma'am Jiang, malapit nang magsara ang Secret Realm. Kung hindi pa rin lumalabas si Li Moran, baka sakali, kumunat din ang noon ni Lu Jinghong. Ang dating henyo, hindi kaya namatay na talaga siya sa loob ng initial Secret Realm. Oras na, sarado na ang Secret Realm. Kasabay ng pag-anunsyo ng tagapamahala, ang initial Secret Realm ay tuluyan ng nagsara. Sa huling sandaling ito, sa wakas ay lumabas ka na mula sa Secret Realm. Agad na tumakbo palapit si Jiang Yuru na may takot sa mukha. Mabuti naman, nakalabas ka na, naawa ka nang makita mo ang nag-aalala niyang itsura. Pasensya na Ate Ro, pinag-alala pa kita, sinulyapan ka ni Lu Jinghong. May bahid ng pagdududa ang kanyang tingin. Ang makalabas kang walang anumang gallows, ay hindi niya inaasahan. Ngunit ang ipinagtataka niya, ay hindi pa rin niya nakikita si Baba na lumabas. Lumapit si Principal Zhao Deli at nagsalita, Estudyante, ngayong nakalabas ka na, magparehistro ka na ng iyong mga resulta. Tumango ka, at agad kang lumapit sa mga staff. Mabilis na inanunsyo ang iyong mga resulta. Bilang ng mga napatay na spirit beast ay 1,368. Nang i-anunsyo ang resultang ito, natahimik ang lahat. Hindi makapaniwalang sinabi ni Zhao Deli. Baka naman nagkamali kayo sa bilang. Mariing sinabi ng staff. Ang marka ng aming formation ay may espesyal na basbas. Hinding-hindi ito magkakamali sa pagbibilang. Ang totoo niyan, nagulat din siya nang makita niya ang score mo. At sinadya niya pa itong suriin ng ilang beses. Pero kahit paano niya ito suriin, kinumpirma na talagang walang pagkakamali sa bilang. Imposible. Sigaw ni Lu Jinghong, ikaw na isang beast tamer na may F-rank talent lang. Paanong nakapatay ka ng ganoon karaming spirit beast? Sinulyapan mo si Lu Jinghong. Sa loob ng 3 taon, kahit kailanman ay hindi ka sumuko sa akin. Nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na habulin ako. Pero ngayon, kahit ang score ko hindi mo na matanggap. Nanlaki ang mga mata ni Lu Jinghong. Sa sandaling ito, tila muli niyang nakita ang taong sa loob ng 3 taon. Ay laging nakahihigit sa kanya, ang henyo. Labis din ang pagkagulat ni Zhao Deli. Classmate, paano mo ito nagawa? Isang beast tamer na may F-rank talent. Imposibleng magkaroon ng ganitong score. Para rito, nakahanda na ang iyong paliwanag. Bagamat imposibleng itago ito magpakailanman. Ngunit hindi maaaring sabihin ng tungkol sa sinaunang bloodline. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba'y nagising ang iyong dual talent? Tumango ka. Hindi lang dual talent, isa itong chain talent. Ang pangalawa kong talent ay kasama ng una kong talent. Kayang maglabas ng lakas na higit pa sa isang SSS rank talent. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Zhao Deli na humalakhak ng malakas. Binasbasa ng langit ang Qingyu High School ko. Chain talent, ito ay isang talent na mas kahanga-hanga pa kaysa sa dual talent. Mula pa sa simula ng kasaysayan, ang lahat ng henyong lumitaw na may chain talent, ay mga nilalang na humanig sa kasaysayan. Si Jiang Yuru ay puno rin ng kagalakan. Moran, talaga bang nagising ang chain talent mo? Tumango ka, syempre naman. Kung hindi, paano ako makakakuha ng ganito kataas na marka? Agad na lumapit si Zhao Deli para magmagandang loob. May maitutulong ba ang principal sa iyo? Oo nga pala, Teacher Jiang. Malaki ang naitulong mo sa pagtuturo sa isang estudyanteng katulad ko. Sa iyo na nakareserba ang parangal bilang outstanding teacher ngayong taon. Direktang dodoblehin ang iyong bonus at performance pay. At IHO, ang financial aid at scholarship mo ngayong taon. Ipinasya ng principal na ibigay na sa iyo lahat. Natural lang na hindi mo tatanggihan ang mga pabor na ito. Para sa iyo, nagkautang pa siya sa renta. Pagkatapos makipagbatian sa principal, direkta mong sinabi, Principal, uuwi na ako. Mabilis na tumango si Zhao Deli. Sige, umuwi ka na. Oo nga pala, Moran. Huwag mong kalimutan ang college entrance exam bukas. Kung kailangan mo, personal kitang sisanduan. Hindi mo alam kung matatawa ka o may inis. Masyadong marunong makisama ang principal na ito.
Hindi na kailangan. Gigisingan naman ako ni Ate Ro. Ayaw mong magtagal pa rito. Agad kang nagpaalam sa principal. Kasabay nito, tinawag mo si Jang Yuru para umalis na. Biglang hamarang sa iyo si Lu Jinghong habang kinakagat ang kanyang labi. May bahid ng hinanakit sa kanyang mukha. Ikaw ba si Daddy? Tiningnan mo siya ng may pandidiri. Anong Daddy? Wala akong kilalang ganyang pangalan. Pero kung tatawagin mo akong Daddy, baka sagutin pa kita. Agad na nagalit si Lu Jinghong. Nagngangalit niyang sinabi, hindi ka pa rin umaamin. Yung taong nagligtas sa akin sa kailaliman ng Secret Realm. Sino pa ba yon kundi ikaw? Umiling ka pa rin. Hindi ko matandaan na nagkita na tayo. Campus Bello, baka naman nag-iilusyon ka lang dahil sa kaiisip sa akin. Ate Ru, tara na. At hinayla mo na si Jang Yuru paalis. Habang pinapanood ang papalayong likod mo. Habang tumatagal ang tingin ni Lu Jinghong, lalo siyang namumukhaan. At habang tumatagal ay lalo siyang nagagalit. Nang maalala niya ang pangalang baba, biglang naramdaman ni Lu Jinghong na para siyang pinaglalaroan. Lalo pang lumalim ang sama ng loob sa kanyang puso. Pero agad itong napalitan ng determinasyong hindi magpatalo. Ayaw mong aminin, ano? Hintayin mo lang kapag ibinunyag na kita. Tingnan natin kung saan ka pa magtatago. Sa araw na iyon, siguradong matatalo kita. Interesadong pinagmamasdan ni Zhao Deli ang eksena. Kay sarap talagang maging bata. Sakto sa mga oras na iyon. Isang middle-aged na lalaking nakaitim na suot ang lumapit. Ang lalaki ay ang mismong boss sa likod ng Zhou Group, si Zhou Wenliang. Agad siyang nakilala ni Zhao Deli. Hindi ba't si Boss Zhou ito? Bakit ka na pa rito, Principal Zhao? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang anak kong si Yancheng? Nang marinig ang tanong ni Zhou Wenliang, kinabahan si Zhao Deli. Si Zhou Yancheng hindi lumabas. Paano ito nangyari? Nagsara na ang unang lihim na dimensyon. Lahat ng dapat lumabas ay nakalabas na. Maingat na inalala ni Zhao Deli. At napagtantong hindi niya nga nakita si Zhou Yancheng. Nang makita ni Zhou Wenliang ang itsura ni Zhao Deli, nagdilim ang kanyang mukha sa galit. Principal Zhao, ipinagkatiwala ko ang anak ko sa paaralan ninyo. At namuhunan pa ako ng malaking pera. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Agad na nagpaliwanag si Zhao Deli. Boss Zhou, huminahon po muna kayo. Siguradong teknikal na problema lang ito. Maaaring naipit lang si Zhou Yancheng sa lihim na dimensyon dahil sa isang aksidente. Agad kong tatawagan ang mansyon ng pinuno ng lungsod para muling buksan ang lihim na dimensyon. At magpadala ng mga tauhan para hanapin siya. Malamig na sinabi ni Zhou Wenliang. Principal Zhao, mas mabuti kung bago sumapit ang bukas. Ibalik mo ang anak kong si Yancheng na ligtas at walang anumang pinsala. Kapag may nangyaring masama sa kanya, huwag mo nang asahan ang lahat ng investment mo sa Qingyu High School. Kinabukasan, nagtipon-tipon na ang mga tao sa plaza ng Qingyu High School. Ngayon ang araw ng Beast Tamer Grand Exam. Dito mapagpapasyahan ang kapalaran ng maraming baguhang Beast Tamer. Dati-rati, siguradong lalabas si Principal Zhao Deli para magbigay ng talumpati. Pero nakapagtataka na hindi siya nagpakita ngayon. Lumapit ang Dean of Instruction sa mga tao para magpaliwanag. Mga estudyante, may mahalagang inaasikaso ang principal at hindi siya makaalis. Kasalukuyan siyang nasa City Lord's Mansion. Sa pangunguna ng Dean of Instruction, sunod-sunod na sumakay sa sasakyan ang mga tao ayon sa kanilang klase. Isang boses ang biglang narinig mula sa itaas. Mga examinee, ako ang chief examiner ng exam na ito, si Jozing. Ngayon, iaanunsyo ko ang mga patakaran ng exam na ito. Ang grand exam na ito ay mahahati sa 3 yugto. Unang yugto, Comprehensive Ability Test. Ikalawang yugto, Practical Combat Assessment. Random na i-teleport ang mga examinee sa isang wild area para sumabak sa 3 araw na wilderness survival. Ikatlong yugto, Trial Tower. Lahat ng examinee ay papasok sa Trial Tower para sumali sa trial. Mamarkahan sila base sa kanilang performance. Pagkatapos ng 3 yugto, kakalkulahin ang kabuuang score ng mga examinee para sa ranking. Para matukoy kung sino ang magiging provincial top-notcher ngayong taon. Ngayon, pumila na ang lahat ng examinee at pumasok sa Pillar of Light. Agad namang pumila ng mahaba ang mga tao. Sunod-sunod silang pumasok sa Pillar of Light. Pumasok ka na rin dito. Ang loob ng Pillar of Light ay isang napaka-espesyal na espasyo. Ikaw lang ang nag-iisa sa loob nito. Pulos kaputian ang nasa paligid. Matapos kang i-scan ng isang liwanag, lumitaw ang iyong impormasyon sa iyong harapan. Sa monitoring room sa labas ng examination hall, nakatingin si Chief Examiner Jozing at ang iba pang examiner sa malaking screen. Sunod-sunod na impormasyon ang lumitaw sa harap ng mga examiner. Kabilang dito, ang impormasyon mo ang kitang-kitang nasa pinakataas. Siya ang nanguna sa mock exam ngayong taon. Paanong naging F-rank ang talent niya? Ayon sa sabi ng principal niya, tila na-awaken daw ng examinee na ito ang isang chain talent. Isang chain talent pala, grabe talaga. Magkakaroon na naman ng isang super genius ang Yulan City ngayong taon. Medyo kakaiba ang spirit beast niya. Bakit ngayon ko lang narinig iyan? Siguro may kinalaman iyan sa kanyang chain talent. Narinig ko na ang chain talent niya ay nagpapamutate ng mga spirit beast. Pagkatapos mag-usap ng mga examiner, naging interesado silang lahat sa iyo. Sabi ni Jozing, sige, simulan na muna natin ang spiritual power test. Tingnan natin kung gaano kataas ang kanyang spiritual power index. Mabilis na ipinasa ang utos para sa pagsusulit. Umitaw ang isang testing stone tablet sa loob ng examination space.
Sinimulan na ng lahat ng examinee ang pagsusulit. Ang spiritual power index ng bawat examinee ay lumitaw sa harapan ng mga examiner. Karaniwan, kapag umabot na sa growth stage ang isang spirit beast, ang spiritual power index ng isang beast tamer ay lalagpas sa 1,000. Kung hindi ito lumagpas, ibig sabihin ay masyadong mababa ang kanilang talento. At ituturing silang bagsak sa pagsusulit. Sa sandaling ito, puno ng kumpiyansa si Lu Jinghong. Inilagay niya ang kanyang kamay sa testing stone tablet. Examine ni Lu Jinghong. Talent grade SSS. Spiritual power index 4,216. Umabot sa mahigit 4,000 ang spiritual power index niya. Hindi mapigil ang humanga ng mga examiner. Ngunit sa sandaling iyon, isang record ang labis nilang ikinagulat. Examine ni Lee Moran. Talent grade F. Spiritual power index 12,678. Tandaan na ang spiritual power index na higit sa 10,000 ay isang index na para lamang sa mga spirit beast na nasa mature stage. Imposible iyan. Baka naman sira ang testing stone tablet. Agad na nag-check si Josing habang nakakunot ang noo. Hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag. Sira nga, palitan nyo ng ibang testing stone tablet at ipaulit sa kanya ang test. Nang marinig ito, gaman din ang pakiramdam ng ilang examiner. Ayan, ganyan dapat. Paanong magkakaroon ng ganoon kataas na spiritual power index? Ikaw nakatatapos lang sa test. Hindi nagtagal, hiniling ulit na sumailalim ka sa isa pang pagsusulit. Gulat na gulat ka kaya wala kang nagawa kundi sumubok muli. Kalahok Lee Moran. Talent level F rank. Spiritual power index 18,762. Imposible ito. Nang makita ang numerong ito, hindi na mapakali ang ilang mga taga-suri. Nakatitig sa resulta ng iyong pagsusulit. Muling sinuri ni Josing ang testing stone. Ngunit maayos naman ang resulta ng pagsusuri. Totoo ang resulta ng pagsusulit. Paano niya nagawa iyon? Tumingin ang ilang mga taga-suri kay Josing. Teacher Joe, ano po ang dapat nating gawin dito? Walang magawang sinabi ni Josing. Ituring na perpektong iskor ang pagsusulit na ito para sa kanya. Tala muna ito at pagkatapos ay ipagpatuloy ang mga susunod na pagsusulit. Nang marinig ito, wala silang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos, inanunsyo ang susunod na pagsusulit. Beast Bloodline Test. Lahat ng kalahok, ipatawag ang inyong mga beast. Ibinigay ang utos sa lugar ng pagsusulit. Agad na ipinatawag ng mga kalahok ang kanilang mga beast. Ipinatawag mo rin si Tulo. Isang scan ng light ang tumama sa katawan ni Tulo. Pangalan ng beast Tulo. Bloodline Mythical Grade. Narinig ang sabay-sabay na paghinga dahil sa gulat. Mas nagulat pa ang ilang mga taga-suri kaysa kanina. Mythical Bloodline. Tama ba ang nakikita ko? Matalas ang mga mata ni Josing. Agad niyang napansin ang isang detalye. Mali, baka higit pa sa mythical. Nagkatinginan ng mga taga-suri, hindi makapagsalita. Isang beast na may mythical bloodline. Siyempre, perpektong iskor ka rin sa pagsusulit na ito. Pinigilan ni Josing ang kanyang pagkagulat at nagpatuloy sa pagsasalita. Tingnan naman natin ang power rating nito. Hindi nagtagal, karagdagang impormasyon tungkol kay Tulo. Ang lumitaw sa harap ng ilang taga-suri. Power rating ni Tulo. Lakas SSS. Spirit, lagpas sa limitasyon, hindi masukat. Kakayahan SSS. Talagang nalampasan nito ang pinakamataas na limitasyon ng pagsusuri. Pati na ang isipan at pangangatawan nito ay lumagpas na sa saklaw na kayang sukatin ng pagsusulit. Napakalakas pala ng halimaw na to. Huminga ng malalim si Josing ng ilang segundo. Bago siya nakabawi sa pagkagulat. Ay record ang score. Bigyan siya ng perpektong marka. Tapos tingnan natin kung gaano siya kagaling lumaban. Sa oras na ito sa loob ng espasyo ng pagsusulit. Isang training dummy na gawa sa kahoy ang lumitaw sa harap ng kalahok. Gamitin ng kalahok ang sa kanyang halimaw na malakas na skill para atakihin ang dummy. Ang pinakamalakas na skill. Ang Tulo mo ay may 3 skill lang. Ang pinakamalakas ay ang tentacle attack. Kaya agad mong inutusan si Tulo na sumugod. Isang tunog ng pagkadurog ang narinig. Ginamit ni Tulo ang mga galamin nito para pulaputan ang dummy at marahang pinisil. Ang dummy ay naduraj at naging pulbos. Nang makita mo ito ay napailing ka na lang. Bakit naduraj agad? Masyado namang marupok ang dummy na to. Pero ang hindi mo alam, ay mas gulat pa sa'yo ang mga examiner sa labas. Ang galing ng batang to. Nagawa niyang durugin yun. Ang power rating ng halimaw niya ay lagpas na sa sukatan. Matapos ang ilang usapan ay na-record na ang score mo. Perpektong marka pa rin. Pagkatapos, inanunsyo na ni Josing ang susunod na pagsusulit. Maraming bahagi ang comprehensive ability test. Pero walang duda, perpekto lahat ng marka mo. Nagbago na naman ang espasyo ng pagsusulit. Isang espiritong halimaw na mukhang mabangis ang lumitaw. Isang tigre na puno ng matutulis na talem ang buong katawan. Agad mo itong nakilala. Ito pala ang mabangis na tigreng talem. Narinig ko na ang ganitong klaseng espiritong halimaw ay level 20 pataas. Talagang sineseryoso kanila. Sa mga sandaling iyon, sinabi ng examiner. Lahat ng kalahok, gamitin ng anumang paraan. Kailangang makaligtas sa atake ng mabangis na tigreng talem. Tumagal ng 3 minuto para makapasa. Pagkarinig nito, nagsimulang kumilos ang mga kalahok. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay para malaman kung paano haharapin ng isang kalahok ang krisis na hindi niya kayang talunin. Agad ka ring kumilos. Ang mga galamin ni Tulo ay sumambulat na parang kidlat. Agad nitong tinagos ang Blade Tiger.
Hindi pa man nakakaatake ang tigre. Agad na itong dinurog ni Tulo. Natigilan ng ilang examiner habang pinapanood ang eksena. Pinatay niya ang Blade Tiger. Ang Blade Tiger na nakatalaga sa kanya ay nasa level 25 na pala. Teacher Joe, paano natin ito mamarkahan? Walang magawang sabi ni Josing. Bigyan niyo na siya ng perpektong marka. Sa tingin ko, ang pagsubok sa kanyang kakayahang humarap sa emergency ay imposible na. Ang iba pang mga examiner ay napabuntong hininga na lang din. Ito na lang ang tanging paraan. Ang susunod ay ang huling pagsusulit. Ang theoretical exam, tama ba? Sa tingin ko, makakakuha siya ng perpektong marka. May isang examiner na hindi masyadong naniniwala. Karaniwan, mahirap para sa sino man na makakuha ng perpektong marka. Humiling si Josing. Mayroon kayong hindi alam. At palagi siyang nakakakuha ng perpektong marka. Lalong nagulat ang mga examiner. Mukhang may pwesto na siya sa Imperial Capital Academy ngayong taon. Sa Imperial Capital Academy lang ba? Sa tingin ko, siya ang magiging pambansang top-notcher ngayong taon. Hindi nagtagal, hindi ka rin nahirapan sa theoretical exam. Kinuha mo ang panulat at mabilis na tinapos ang mga sagot. Sa huli, ang marka mo ay perpekto. Agad na inanunsyo ni Josing ang mga resulta at rangkang ng pagsusulit. Unang pwesto, Lee Moran. Kabuoang marka, 150. Ikalawang pwesto, Lu Jinghong. Kabuoang marka, 148. Napatingin si Lu Jinghong sa rangkang na may halong pagtataka. Perpektong marka. Kahit siya ay hindi iyon magawa, pero nagawa mo. Habang iniisip ito, lalong nakumbinsi si Lu Jinghong. Ang taong nakilala niya noong araw na iyon ay siguradong ikaw. Sa susunod na combat assessment, tingnan natin kung paano ka pa magtatago. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Josing. Tapos na ang comprehensive ability test. Ang mga examinee na may score na mababa sa 120 ay maayos nang umalis. Ang mga examinee na may score na 120 pataas ay mabilis na magtipon. Susunod na isasagawa ang ikalawang yugto ng pagsusulit. Matapos makaalis ang mga examinee na iyon, ang mga examinee na natira para sa pagsusulit ay wala pang 300 na lamang. Mabilis na sumiklab ang liwanag ng teleportation formation mula sa sahig. Ang anyo ng lahat ng examinee ay naglaho mula sa kanilang kinatatayuan. Nang muli kang lumitaw, na-teleport ka na sa isang ilang na lugar. Dito na nagsisimula ang ikalawang yugto ng pagsusulit para sa mga beast tamer. Napakalaki ng examination area sa labas. Ang mga estudyante ay random na na-teleport sa loob ng examination area. Kaya naman karamihan sa kanila ay kumikilos ng mag-isa. Pinagmasdan mo ang iyong paligid. At nakita mong napakaganda ng tanawin. Ngunit hindi ito nagtagal. Isang 8 ng halimaw ang umistorbo sa iyo. Nakita mo ang isang higanteng butiki na halos 3 metro ang haba. Ang buong katawan nito ay nagliliyab sa kakaibang itim na apoy. Isa pala itong demonic flame lizard. Bihira lang makakita ng ganito. Ang demonic flame sa likod ng demonic flame lizard ay may kakayahang umabot sa mahigit 1,000 degree ang init. Kaya nitong tunawin kahit ang mga ordinaryong kagamitang gawa sa bakal. Hirap harapin ng mga karaniwang beast tamer ang mga ito. Dahil masyadong mataas ang temperatura nito. Naisip mo, siguro naman hindi masusunog si Tulo dito sa apoy ng demonic flame lizard na ito. Kung masunog siya edi magiging inihaw na galami na siya. Habang ikaw ay nag-iisip, umatungal ang demonic flame lizard at sumugod. Agad mong ipinatawag si Tulo. Nang makitang nasa panganib ang kanyang amo, agad na umatake si Tulo. Agad na pinulupot ng malalaking galami nito ang demonic flame lizard. Sa sandaling iyon, napansin mo na sa likod ng demonic flame lizard, ang apoy ay lalong lumakas. Namula sa paso ang mga galami ni Tulo. Ngunit hindi nakakaramdam ng kahit anong sakit si Tulo. Buong lakas na ginamit nito ang galami. Agad na naduraj ang dambuhalang butiki ng lagablab. Pagkatapos mamatay ng dambuhalang butiki ng lagablab, binawi ni Tulo ang galami nito. Sumangot singhot ka. Anong amoy yun? Ang bango. Agad kang napatitig sa nalichong galami ni Tulo. Para kang naglalaway. Tapos agad mong iwinaksi ang isiping iyon. Anak ng sarili ko tong alaga. At si Tulo pa. Iwinagayway ni Tulo ang galami nito. Biglang may pumasok na berdeng enerhiya. Agad na bumalik sa dati ang nalichong galame. Para makakuha ng mataas na score sa yugtong ito, kailangang pumatay ng maraming spirit beast hanggat maaari. Tulo, ipatawag ang mga Deep One. Syempre hindi ka naman tanga para ikaw mismo ang pumatay. Pagkatapos ibigay ang utos, agad na ipinatawag ni Tulo ang 10 Deep One. Hayaang tulungan ka ng mga Deep One na pumatay ng mga spirit beast. Samantala ikaw naman ay nagtayo na ng Tolda. Inilagay mo si Tulo sa labas ng Tolda para magbantay. Habang ikaw naman ay pumasok sa loob ng Tolda. Naglatag ka ng banig at humiga. Nakakapagod naman ang exam na to. Paano ako makakatuloy kung hindi ako matutulog ng maayos para magkarga ng enerhiya? Mabilis mong ipinikit ang iyong mga mata. Sa labas sinusuri ng ilang examiner ang sitwasyon sa loob ng examination area. Hindi nagtagal ay nakita kanila. Anong klaseng asal yan? Ang iba ay nagpapakahirap sa exam. Paanong natutulog lang siya rito? Nanlaki ang mga mata ng isang examiner. Umuusok sa galit ang isang mas matandang examiner. Paano siya nakakatulog sa edad niyang yan? Wala ba siyang ambisyon? Ayaw na ba niya ng score? Matalas ang mata ni Josing at mabilis siyang may napansin. Ang mga spirit beast na ito ay nagkalat para pumatay ng ibang mga spirit beast.
Ang mga kill ay sa kanya rin napupunta. Wala siyang kailangang gawin. Sa pamamagitan lang ng mga summoned creatures niya, makakakuha na siya ng magandang resulta. Napansin din ito ng ibang mga examiner. Ang mga Deep One ay nagwawala sa loob ng examination field. Mula nang pumasok sa growth period si Tulo. Ang mga Deep One ay katumbas na ng isang level 20 plus na Spirit Beast. Sa loob ng examination field, wala silang sinasanto. At habang nagpapahinga ka, nagpakawala si Tulo ng makapal na itim na hamog. Ang itim na hamog na ito ay may napakalakas na mental interference. Kaya walang Spirit Beast na naglakas loob na lumapit. Sinabi ng isang examiner ng may pagkainis. Hindi pwede. Hindi ko na matiis. Hindi pwedeng panoorin lang natin siyang dumaan sa exam ng ganito kadali. Kailangan niyang makaramdam ng panganib. Masyadong komportable para sa isang bata. Paano magiging tama iyon? Sumang-ayon din ng iba pang mga examiner. Noong kinuha natin ang exam na to, halos mamatay kami sa hirap sa level na ito. Hayaan nating matikman niya ang hirap na dinanas natin noon. Sa ganoong paraan, maiintindihan niya ang mabuti nating hangarin. Pagkatapos, agad na ginamit ni Examiner Litay ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala siya ng isang level 30 na Spirit Beast, at inutusan ng Spirit Beast na patayin ka. Nakita ito ni Jozing at bahagyang sumimangot pero hindi niya pinigilan. Sa loob ng Tolda, palakas ng palakas ang iyong paghinga. Halatang nakatulog ka na ng mahimbing. Isang etenggal ng tigre ang narinig. Naaga nito ang atensyon ni Tulo. Isang napakalaking tigre na kulay apoy ang buong katawan. Ang pinakawalan malapit sa iyo. Halatang matagal na itong ginugutom. Ngayon ay namumula ang mga mata nito, hudyat ng matinding kabangisan. Tila may naamoy ang tigre. At agad na tumakbo sa direksyon mo. Ngunit nang malapit na ito, biglang may lumabas na ilang galamay, na mabilis na pumulupot sa tigre. Itinaas sa ere ang tigre ng mga galamay at galit na galit ito. Walang tigil itong umungal at nagpumiglas. Napakalakas ng mga kuko nito. Napunit pa nito ang mga galamay ni Tulo. Pero para kay Tulo na may kakayahang hindi mamatay, wala lang iyon. Ang nasugatang bahagi ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Kasabay nito, patuloy na humihigpit ang mga galamay. Lalong nagpumiglas ng malakas ang tigre. Ngunit halatang hindi ito tatalab kay Tulo. Sa halip ay may likidong damaloy mula sa mga galamay. Sa sumunod na sandali, mabilis na na-dehydrate ang katawan ng tigre at naging tuyong bangkay. Pinatay ni Tulo ang level 30 Blood Red Fierce Tiger. Nakakuha ng 2,360 Spirit Power Points. Ikaw na may himbing na natutulog, ay walang kaalam-alam sa tagumpay ni Tulo. Nag-iba ka lang ng pwesto, at naghanap ng mas komportableng posisyon sa pagtulog. Paanong nangyari ito? Isang level 30 Blood Red Fierce Tiger, napatay. Grabe naman ang tame beast niya. Nanlaki ang mga mata ni Examiner Litay. Level 30 na ang pinakamataas na Spirit Beast na pinapakawalan sa examination area. Pero kahit isang ganoon kalakas na Spirit Beast, hindi man lang tumagal ng 10 segundo laban kay Tulo. Natigilan din ang ibang mga examiner. Nagkatinginan sila, at sandaling hindi malaman kung ano ang gagawin. Halatang hindi matanggap ni Examiner Litay ang nangyari. Hindi ako makapaniwala, imposibleng walang talo ang tame beast niya. Teacher Joe, hinihiling kong magpakawala ng isang maliit na beast-tide. Gulat na gulat ang ibang mga examiner nang marinig ito. Hindi naman siguro kailangan yan. Kailangan nating pag-ingatan ng isang maliit na beast-tide. Kapag nagkamali baka ikamati pa ng examinee. Hindi matatakasan ng mga examiner ang responsibilidad. Ngunit iginiit ni Examiner Litay. Ano man ang mangyari, kailangang maramdaman ng mga examinee na ito ang pressure. Teacher Joe, ayaw mo rin sigurong makita na siya ay maging top-notcher ng probinsya sa pamamagitan lang ng pagtulog, di ba? Matapos mag-isip, sa huli ay pumayag din si Jozing. Naisip din niya na kailangan mong masubok. Hindi na tama ang pagiging pasaway niya. Tuwang-tuwa si Examiner Litay. At agad siyang nagsimulang magpakawala ng mga Spirit Beast. Sunod-sunod na pinakawalan ang mga Spirit Beast sa malapit. Ang pinakamababang level ng mga Spirit Beast na ito ay 25. At ang pinakamataas ay umaabot pa sa level 30. 134 lahat ang pinakawalan. Si Tulo ay patuloy na nagbabantay sa labas ng iyong Tolda. Ang sabay-sabay na pag-atake ng mahigit 100 Spirit Beast ay lumikha ng malakas na ingay. Ngunit hinaranggan ni Tulo ang mga ingay na ito para sa iyo. Para hindi maistorbo ang pamamahinga ng kanyang amo. Kaya naman nang dumating ang mga Spirit Beast na ito, mas lalo pang humimbing ang tulog mo. Palamig na sinabi ni Litay nang makita ito. Hindi man lang siya nagising dito. Mas lalo nitong pinatutunayan na tama ako. Ang isang kandidatong tulad niya na walang pakialam. Kung hindi makakatanggap ng sapat na leksyon, siguradong mapapahamak siya sa hinaharap. Sana maintindihan niya ang mabuti naming intensyon. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti niya. Palapit na ang maliit na beast horde. Matagal nang alerto si Tulo. Inilabas niya ang kanyang mga galamay. Bawat galamay ay may taglay na malakas na puwersa. Agad nitong winasak ang mga spirit beast sa isang hagupit. Kasabay nito, nakakuha rin si Tulo ng maraming spiritual power. Sa lakas ni Tulo, ang pagpatay sa mga spirit beast na ito ay parang wala lang sa kanya. Ngunit limitado lang ang kanyang mga galamay. At napakarami naman ng mga spirit beast na dumarating. Hindi niya kayang patayin ang lahat ng sabay-sabay. Sa isang iglap, susugurin na ng maraming spirit beast ang Tolda. Nang makita ito, gumawa ng sariling desisyon si Tulo.
Kahit wala kang utos, nagpakawala si Tulo ng mas madness. Isang malakas na mental interference ang kumalat mula kay Tulo. Ang mga spirit beast na kanina'y sumusugod. Ngayon ay bigla na lang silang lahat huminto. Isa-isang nabaliw. At nagsimula silang lahat na magwala ng hindi mapigilan. Hindi nagtagal ang pagkabaliw na ito. Nagsimulang magpatayan ang mga spirit beast na ito. Inaatake ang mga spirit beast na malapit sa kanila. Makalipas ang halos kalahating oras. Hindi ka naapektuhan sa buong pangyayari. Ngunit dahil hindi isinakripisyo ni Tulo ang mga spirit beast na ito, nagkaroon ng malaking tumpok ng mga bangkay sa lugar. Sa sandaling ito, hindi na makapagsalita ang ilang examiner. Bamantong hininga si Josing. Tama na, huwag niyo nang guluhin. Kung gusto niyang matulog, hayaan niyo siyang matulog. May karapatan siyang gawin yon. Sa kasalukuyang lakas ng mga spirit beast sa exam area, imposibleng magdulot ang mga ito ng anumang panganib sa kanya. Masyadong malakas si Tulo. Nagkatinginan ang mga examiner. Sa huli ay hirap na tumango. Nagtanong si Examiner Litay, paano natin bibilangin ang mga spirit beast na pinakawalan natin? Sabi ni Josing, ibilang ang lahat sa score niya. At dahil kusa itong pinakawalan ng mga examiner, ayon sa rules ng exam, dapat doble ang bilang ng score. Pero hindi rin naman walang epekto ang beast tide na ito. Ang ilang examini na matalas ang pakiramdam, ay napansin na ang kakaiba. Iniuutos ni Lu Jinghong sa Golden Winged Divine Phoenix na pumatay ng mga halimaw. Nang bigla niyang mapansin na nanginginig ang buong katawan ni Xiaojin. At nagpapakita ng napakakakaibang kilos. Agad siyang lumapit. Xiaojin, anong nangyayari sa'yo? Mabilis niyang napagtanto. Siya yon. Siguradong nasa malapit lang siya. Sumagi sa isip ni Lu Jinghong ang imahe ni Baba. Nagngalit ang kanyang mga ngipin dahil ayaw niyang magpatalo. Xiaojin, umayos ka. Huwag kang mapapahiya. Pupuntahan natin siya. At tatanggalin natin ang maskara niya. Pagkasabi niyon, agad niyang dinala ang Golden Winged Divine Phoenix. At nagmadali papunta sa direksyon mo. Sa mga sandaling ito, nag-inat ka ng husto. Sa wakas ay nagising ka na. Unti-unti na ring lumulubog ang araw sa kalangitan. Gabi na pala, oras na para maghapunan. Pinatigil mo kay Tulo ang black mist at akma ka ng mga ngaso. Ang bigla kang natigilan. Sa paligid ng tolda ay nagkalat ang mga bangkay ng spirit beast. Nanlaki ang mga mata mo. Habang natutulog ako, ano ba talagang nangyari? Pero hindi mo na kailangang mangaso. Pinili mo ang pinakamasarap na spirit beast at inilagay sa iyong beast space. Sumakay ka kay Tulo at mabilis kang nakahanap ng bakanteng lugar. Agad kang nagsiga at nagsimulang mag-ihaw ng karne. Sa kabilang dako, Xiaojin magpakatatag ka. Nakitang mas lalong nanginginig ang Golden Winged Divine Phoenix. Ang tapang ng amoy ng dugo. Biglang natigilan si Lu Jinghong. Natakot siya sa tanawing nasa harap niya. Puro mga bangkay ng spirit beast na parang bundok ang pagkakatambak. Kailanman ay hindi pa siya nakakita ng ganitong eksena. Sa sandaling iyon, may ilang matinis na tili ang narinig. May ilang buwitter na umiikot-ikot sa kalangitan. Iyon ay mga nether feather vulture. Siguradong naakit sila ng dugo dito. Agad na bumulusok pababa ang ilang nether feather vulture. At nagpiesta sa tumpok ng mga bangkay ng spirit beast. Hindi man lang nila pinansin si Lu Jinghong. Hindi maganda ang kalagayan ni Xiaojin ngayon. Mapapahamak ako kapag nagkaroon ng labanan. Mas mabuting umalis na ako kaagad. Nang maisip iyon, mabilis na umalis si Lu Jinghong sa lugar. Nag-isip si Lu Jinghong habang tumatakbo. Malinaw na pinatay ang lahat ng mga spirit beast na ito. At ang kayang pumatay ng ganito karaming spirit beast ng sabay-sabay. Sa pagkakaalam ni Lu Jinghong ay iisa lang ang may kaya nito. Ikaw iyon hindi ba, Baba? Kasabay nito, matapos kumain at uminom hanggang mabusog. Nagtayo ka ulit ng tolda. Nakahiga ka sa damuhan habang pinagmamasdan ng buwan sa langit. Ang puti, hindi ito buwan. Malinaw na dalawang mahahabang binti ng isang dalaga. Agad kang napabangon. Napakakinis ng hubog ng mapuputing hita. Habang tinititigan ay lalong hindi mo mapigil ang gastuhing paglaruan. Pero hindi maganda ang ekspresyon ng dalaga. Habang ang kanyang dibdib ay walang tigil sa pagtaas-baba dahil sa paghingal. Binati mo siya. Nagkita na naman tayo. Campus beauty na si Lu. Mukhang tadhana nga talaga tayong dalawa. Alam kong ikaw yan. Inis niyang sigaw. Sinasabi mo pa na hindi ikaw yung tao nung araw na yun. E ano itong beast mo? Iwinagayway ni Tulo ang mga galamin nito. Nagpakita ng itsurang walang magawa. Ulo ng pugita katawan ng tao pakpak ng paniki. Nababalot pa ng itim na ulap ang buong katawan. Lahat ay tumutugma. Seryoso mong sinabi. Paanong nangyari yun? Baka naman dalawang magkamukhang tao lang ang nakita mo. O kaya tawagin mo akong daddy. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagpantang ang tenga ni Lu Jinghong. Sa isang iglap ay hindi na siya nakapagsalita. Nang makitang malapit ng maiyak sa inis si Lu Jinghong. Nagmamadali mong sinabi, sige na. Ako nga yung tao nung araw na yun. Inaamin ko na okay. Gusto mong kumain ng barbecue. Habang sinasabi ito ay dali-dali mong inilabas ang hindi pa nauubos na inihaw na karne. Buti alam mo, inagaw ni Lu Jinghong ang inihaw na karne. Sa katunayan isang araw na rin siyang hindi kumakain. Nakakatuwang tingnan ang itsura niya habang kumakain. Huwag kang magpalinlang sa karaniwang masungit na itsura ng babaeng ito. Sa totoo lang ito ang tunay niyang pagkatao. Sa 3 taon sa high school maliban sa'yo. Siguro wala nang ibang nakakita sa kanya ng ganito. Ang mapansin ang iyong tingin.
Tinitigan ka ni Lu Jinghong ng masama, na para bang isang tahimik na babala na nagsasabing huwag kang tumingin. Ngunit hindi ka natinag, patuloy mo pa rin siyang tinitigan. Nang makita ito yumuko si Lu Jinghong at hindi ka napinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Pagkatapos niyang mabusog saka lang siya nagtanong. Ano ba talaga itong beast mo? Bakit takot na takot ang little Jin ko at ayaw nang lumabas? Sinsero mong sinabi, siguradong dahil masyado akong gwapo. Hindi kasing gwapo ko ang Xiaojin mo. Nahihiya ito kaya ayaw lumabas para harapin ako. Nagtaas ang kilay ni Lu Jinghong. Magseryoso ka nga, at babae si Xiaojin. Hindi mo mapigil ang sabihin ng nakangiti. May skill ang spirit beast ko. Naglalabas ito ng napakalakas na mental interference. Ang mental interference na ito ay kayang gawing baliw ang mga spirit beast. Mababaliw rin ito. Nang marinig ito, doon lang naintindihan ni Lu Jinghong. Kinagat niya ang kanyang labi, medyo hindi pa rin matanggap. Gusto ka pa naman niyang malampasan. Pero ngayon, kahit lumabas para harapin ka ay hindi magawa ng spirit beast niya. Paano pa kaya ang malampasan ka? Nakitang hindi siya nagsasalita, inasar mo siya. Anong problema, Campus Bellu? Masama ba ang loob mo? Pag-ulong na sinabi ni Lu Jinghong. Bakit mo itinago ang pagkatao mo noong araw na iyon? Walang dahilan. Naisip ko lang na masaya. Pakiramdam ni Lu Jinghong hindi iyon ang dahilan. Pero kung hindi mo sasabihin, kahit magtanong pa siya, malamang ay hindi niya malalaman. Pero ano man ang sabihin, sa wakas ay nalantad na ang tunay mong pagkatao. Nakita mong hindi niya ipinatawag ang kanyang spirit beast kaya nagtanong ka. Naglakad ka lang ba papunta rito? Nasaan ang iyong Golden Winged Divine Phoenix? Bakit hindi mo ipinatawag? Sa pagbanggit nito, lalong nagalit si Lu Jinghong. Hindi ba't natakot lang ito sa spirit beast mo? Sa totoo lang, problemado rin si Lu Jinghong. Malinaw na kayang harapin ni Xiaojin ang ibang may mas mataas na bloodline. Na mga spirit beast ng buong tapang. Pero sa spirit beast mo lang siya nagiging duwag. Napangiti ka na lang ng walang magawa. Kasalanan ko na, okay. Sa sandaling iyon, isang hiyaw ng kabayo ang umalingaw-ngaw. Ilang anino ang lumipad sa kalangitan. Mabilis na dumaan sa itaas ninyong dalawa at lumipad patungo sa malayo. Lubos kang nagulat, ang daming Netherwang Vulture, biglang naalala ni Lu Jinghong. Agad siyang tumitig sa mga mata mo at nagtanong. Ito ang mga Netherwang Vulture na nakita ko dati. Ikaw ba ang may gawa ng tumpok ng mga bangkay ng spirit beast doon? Inosente kang nagkibit balikat, kasabay ng pagturo kay Tulo. Hindi ako ang may gawa, siya ang gumawa niyan. Sinuri ni Lu Jinghong si Tulo. Sa ilang sulyap pa lang ay nahilo na siya. Sa huli hindi niya napigil ang tumalikod at magtanong. Paano mo natatagalan ang ganitong mental interference? Nakalimutan mo na ba ang talent ko? Bigla kang naging interesado. Gusto mo bang subukan? Nagtaka si Lu Jinghong. Subukan ng ano? Makikipag-team up ako sa iyo. Tapos isasama kita para pumatay ng mga monster. Tutal hindi rin naman lumalabas ang mga alaga mong beast. Mas mabilis tayong makakapag-grind kung ako ang magdadala sa iyo. Pwede ba yan? Medyo nag-alinlangan si Lu Jinghong. Hindi mo na hinintay ang sagot niya. May kakaibang naramdaman si Lu Jinghong. Hindi lang iyon. Umupo ka sa tapat niya sobrang lapit ninyo. Sa huli pumayag din si Lu Jinghong na makipag-team up sa'yo. Nang magsimula na ang team up. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Sabi mo, nagtataka pa rin si Lu Jinghong. Nagsimula nang gumalaw si Tulo. Nagsimulang bamuka ang kanyang mga pakpak. At pagkatapos ay walang tigil na nagpagaspas. Biglang lumipad si Tulo. Napakabilis ni Tulo. Naramdaman ni Lu Jinghong na para siyang may hahagis. Walang kamalay-malay na niyakap niya ng mahigpit ang bewang mo. Pero hindi pa ito ang limitasyon ni Tulo. Patuloy pa rin siyang bumibilis. Ang bilis na ito kumpara sa Golden Plume. Divine Phoenix ni Lu Jinghong ay di hamak na mas mabilis. Hindi man lang nakakibo ang mga spirit beast. Pinatay agad pagkalapit. Ang bilis naman itong pinatay. Hindi makapaniwala si Lu Jinghong. Ni hindi niya nakita kung nasaan ang halimaw. Pero tapos na palang umatake si Tulo. Mabilis na lumipad si Tulo sa huling pinagkampuhan. Puno na rito ng mga Nether Feather Vulture. Mga 30 hanggang 40 piraso. Dahan-daang binagalan ni Tulo ang lipad niya. Mabilis na kumalat ang mga galame. At buong lakas na hamampes sa mga Nether Feather Vulture. Mabilis na napatay ni Tulo ang lahat ng Nether Feather Vulture. Pagkatapos ay lumipad si Tulo patungo sa ibang lugar. Sa daan kapag may nakakasalubong na halimaw. Agad nitong napapatay ang target. Nakita rin ng lahat ng examiner ang eksenang ito. Ano ba namang klaseng asal yan? Nandito siya para kumuha ng exam. Teacher Litay, di ba sabi mo masama ang epekto ng pagtulog niya? Ngayon gising na siya at sineseryoso na ang exam. Sabi naman ni Jozing habang tumatawa. Nagpatuloy ito hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Huminto lang silang dalawa ng antukin na talaga. Nagtayo kayo ni Lu Jinghong ng sari-sariling kampo para magpahinga. Kinabukasan nagpatuloy sa pagpatay ng mga halimaw. Baka naubos ko na ang mga halimaw dito. Pumunta tayo sa ibang lugar para magpatuloy sa pagpatay. Sabi mo sabay dinala si Lu Jinghong sa ibang mga lugar. Sa daan nakasalubong din nila ang maraming ibang examinee. May mga examinee na pumapatay ng halimaw. Tapos may dumaan lang na anino. Hindi pa sila nakakakilos. Naging bangkay na ang halimaw. Syempre may mga examinee din na hinahabol ng mga halimaw.
Nang makita mo ito basta mo nalang pinatay ang halimaw. Ang bait ko talagang tao. Tinulungan ko pa sila. Jinghong diba? Sinaman ka ng tingin ni Lu Jinghong. Kahit sino pwedeng maging mabuting tao. Ikaw lang ang hindi. Ang taong pinakamalapit sa akin ay hindi naiintindihan ng puso ko. Jinghong, nasasaktan ako. Matapos pumatay ni Thulo ng marami pang halimaw. Bigla kang nakakita ng isang pamilyar na anino. Hindi ba si Lin Jiang iyon? Isang binatang nakasuot ng asol ang naguutos sa kanyang Yao Tongkei. Patuloy nitong inaatake ang spirit beast sa harapan niya. Agad itong nakilala ni Lu Jinghong. Iyon ay isang earth bear. Mukhang malapit na ito sa level 30. Imposibleng kalabanin ni Lin Jiang ang earth bear na ito. Siguradong malubha ang sugat ng earth bear na ito. Mukhang gusto ni Lin Jiang na sumungkit ng kill. Marami pa itong mga sugat sa katawan. At inutusan ni Lin Jiang ang Yao Tongkei na patuloy na umikot at umatake. Hindi binibigyan ng pagkakataon ng earth bear na gumanti. Kailangang aminin na magaling ang taktika na ito. Kung magpapatuloy ito, baka nga masungkit talaga ni Lin Jiang ang earth bear na ito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa iyong mga labi. Lin Jiang, napakaswerte mo naman. Nakasalubong mo ako. Kung hahayaan pa kitang masungkit ang earth bear na ito. Hindi nali ang pangalan ko. Nang makita ito ni Lu Jinghong, alam na niyang may masama kang binabalak. Pero wala siyang pakialam. Mababa rin ang tingin niya kay Lin Jiang. Hindi niya kasalanan na galing siya sa mahirap na lugar. Pero naging ugali ni Lin Jiang ang pagiging sip-sip. Kaya naman labis itong kinasusuklaman ni Lu Jinghong. Inutusan mo si Thulo na sumulong. Mabilis itong nakarating sa itaas ni Lin Jiang. Hindi pa namamalayan ni Lin Jiang ang iyong pagdating. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa earth bear sa kanyang harapan. Malapit na. Isang level 30 earth bear. Kapag napatay ko ito, siguradong makakakuha ako ng mataas na puntos. Baka magkaroon pa ako ng pagkakataong makapasok sa Imperial Capital Academy. Lalong nasa sabik ang puso ni Lin Jiang. Sa sandaling iyon, isang galami ang lumitaw na parang kidlat. Agad nitong tinusok ang earth bear. Agad na namatay ang earth bear. Tuluyang natigilan si Lin Jiang. Sinong tarantado ang nangagaw ng kill ko? Pinaghirapan kong baba ng buhay niyan. Umingala si Lin Jiang kasunod ng mga galami at biglang natigilan. Isang dambuhalang halimaw, ulo ng pugita, katawan ng tao at mga pakpak ng paniki ang dahan-daang bumaba. 2 tao ang lumabas mula sa halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Lin Jiang. Si Li Moran at si Lu Jinghong. Kayo, ngumiti ka ng may pang-asar. Nagustuhan ko ang earth bear na ito. Ako ang kumuha ng kill mo, ano ngayon? Agad na naramdaman ni Lin Jiang ang walang katapusang sama ng loob. Pero hindi siya makapalag kaya tiniis na lang niya. Akala niya isa kang walang kwenta. Sino ba namang mag-aakala na madyay gising ang chain talent mo? Kalaunan labis na nagsisi si Lin Jiang. 3 taon ka na niyang kasama. Bakit hindi pa siya nagtiyaga? Pilit na ngumiti si Lin Jiang. Hindi totoo yan. Magaling ang pagpatay mo. Malamig kang ngumisi. Buti alam mo ang lugar mo. Pagkatapos ay sumakay kang muli kasama si Lu Jinghong sa Thulo. At muling lumipad sa kalangitan. Habang pinapanood ang iyong pag-alis. Nanggigigil sa galit si Lin Jiang. Sige, magyabang ka lang. Darating ang araw babagsak ka rin. Sa mundong ito ang labanan ay sa kapangyarihan. Hintayin mong bumalik si Ginoong Zhou. Siguradong may paraan siyang para talunin ka. Pero ang hindi alam ni Lin Jiang, ay hindi na kailanman babalik si Ginoong Zhou. Habang ikaw ay masayang pumapatay ng mga halimaw. Dito sa lugar ng mga taga-suri, lahat ng mga proctor ay nag-aalala. Report, kakaunti na ang mga spirit beast sa Southeast Zone. Humihiling ng karagdagan. Report, mabilis na bumababa ang bilang ng mga spirit beast sa kanlurang direksyon. Tinatayang mauubos ang mga spirit beast sa lugar na iyon sa loob ng 10 minuto. Sa pangkalahatan, ang pinakamagagaling na kandidato ay nakakapatay lang ng 20 hanggang 30 piraso. Tutal hindi naman ito isang beginner's secret realm. Ngunit kakaiba ngayong taon, patuloy pa rin sa pagpatay itong si Li Moran. Hindi ba siya napapagod? At ang pinakamahalaga, nagsimula nang magreklamo ang mga examinee. Sabi nila nakaranas daw sila ng mga kababalaghan. Yung spirit beast na papatayin na sana nila. Biglang may dumaang itim na anino at naaga ang kill. Dahil sa sitwasyong ito, talagang wala nang magawa ang mga proctor. Hindi naman nila siya pwedeng paalisin, di ba? Teacher Litay, baka naman ikaw ang nanginis sa kanya. Ayos naman siyang natutulog ng mahimbing. Pero ikaw itong ayaw. Ngayon nagwawala na siya, ano na ang gagawin natin? Sobrang sama ng itsura ni Litay. Hindi alam kung anong sasabihin. Report, hindi sapat ang bilang ng spirit beast sa central area. Humihiling ng karagdagan. May isa na namang report na dumating. Halos manhid na si Jozing. Walang kamalay-malay niyang sinabi. Magdagdag ng 200 spirit beast. Ikalat ng pantay-pantay. Mabilis na dumating ang gabi sa ikalawang araw. Nang makitang nagpapahinga na kayo ni Lu Jinghong. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang ilang proctor. Agad na sinabi ni Jozing. Ilan pa ang natitirang spirit beast sa exam warehouse. Hindi nagtagal ay may dumating para mag-report. Wala nang natitira kundi kulang-kulang 300. Namutla sa gulat ang mga proctor nang marinig ito. Pero gaano pa lang ba katagal ang lumipas? Halos maubos mo na silang lahat. Sumigaw si Jozing. Konti ka ng main academy. Magpadala sila rito ng 2,000 pa. Sa ikatlong araw mas grabe pa ang pagpatay mo kaysa sa unang 2 araw. Sumipsip si Thulo ng napakaraming spiritual power. At
Patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Thulu growth stage 170,000. Karaniwan mula sa growth period hanggang sa mature period. Ang spiritual power na kailangan ng isang ordinaryong beast ay nasa 10,000 lang. Pero pumalo sa 300,000 ang kay Thulu. Nang maisip mo ang lakas sa pakikipaglaban ni Thulu, gaman ang loob mo. Sa sandaling iyon, hinayla ni Lu Jinghong ang laylayan ng damit mo. Moran, pwede bang tumigil ka muna? Magle-level up na si Xiaojin. Shit, magle-level up na siya agad. Kahit hindi lumaban ng Golden Wing Divine Phoenix, nakatanggap pa rin ito ng malaking spiritual power. Agad kang naghanap ng malawak na lugar. Ilabas mo na ang beast mo. Ako ang magbabantay sa'yo. Ngumuso si Lu Jinghong at marahang nagsalita. Pwede mo bang pabalay ka ng beast mo? Nandyan siya sa tabi, takot lumabas si Xiaojin. Wala kang nagawa tungkol dito. Ang Golden Wing Divine Phoenix ay isa pa ring banal na hayop. Pero sa harap ni Thulu, para itong isang pugo sa kaamuan. Dahil wala kang magawa, ibinalik mo na lang si Thulu. Pagkatapos noon, nailabas na ni Lu Jinghong ang Golden Wing Divine Phoenix. Ang muling pagpapakita ng Golden Wing Divine Phoenix. Ang buong katawan nito ay nagliliyab na sa matinding apoy. Pilit nitong iniunat ang kanyang katawan. Ang malalaki nitong pakpak ay parang kayang gumawa ng isang firestorm. Pagkatapos, lalong lumakas ang apoy. Binalot nito ang buong katawan ng Golden Wing Divine Phoenix. Makalipas ang ilang sandali, isang mahabang hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa apoy. Muling isinilang mula sa apoy ang Golden Wing Divine Phoenix. Lumabas ang nag-upgrade na Golden Wing Divine Phoenix. Mas matangkad na ito kaysa dati. Ang haba ng katawan nito ay umabot na rin sa mahigit 3 metro. At ang buong katawan nito ay naglalabas ng marangal at banal na aura. Ang galing. Dali-daling lumapit si Lu Jinghong at niyakap ang Golden Wing Divine Phoenix. Naglabas din ng masayang hiyaw ang Golden Wing Divine Phoenix. Dahan-dahan nitong tinapak ng pakpak ang kanyang amo para ipakita ang kanyang tuwa. Pagkatapos, biglang tumalim ang tingin nito. Humiyaw ito sa iyo. Gulat na gulat ka. Anong tinitingin-tingin mo? Sabi ni Lu Jinghong. Sabi ni Xiaojin, sobrang lakas na raw niya ngayon. Pinapalabas niya si Thulu. Gusto niyang turuan ng leksyon ang mayabang na si Thulu. Ang weird ng itsura mo. Sigurado ka ba? Napakayabang ng Golden Wing Divine Phoenix. Humiyaw itong muli. Walang sabi-sabi ay agad mong ipinatawag si Thulu. Nang lumitaw si Thulu, tila nagsimulang bumaluktot ang hangin sa paligid. At tila naging madilim at nakakatakot din ang paligid. Matapang pa rin naman ang Golden Wing Divine Phoenix. Naglakas loob pa itong makipagtitigan kay Thulu. Matapos ang ilang segundong pagtitinginan, lumakas ang loob ng Golden Wing Divine Phoenix dahil inakala nitong walang problema. Sumugod pa ito papunta kay Thulu. Sumiklab ang apoy na akmang lalamunin si Thulu. Pero hindi man lang gumalaw si Thulu. Inilahad lang nito ang kanyang mga galamay. Makalipas ang ilang segundo ay nagkalat ang mga balahibo sa paligid. Ipinulupot ni Thulu ang isang galamay sa Golden Wing Divine Phoenix. Habang ang isa pang galamay ay isa-isang binubunot ang mga balahibo nito. Ang mariingal na Golden Wing Divine Phoenix ay biglang naging mas kawawa pa sa isang manok. Matapos itong turuan ng leksyon ng matagal-tagal, saka palang binitawan ni Thulu ang kanyang mga galamay. Nagpumiglas ang Golden Wing Divine Phoenix at nagtago sa likod ni Lu Jinghong. Nanginginig nitong binalot ang sarili sa kanyang mga pakpak sa sobrang sama ng loob. Nagkibit balikat ka lang. Nakita mo naman, di ba? Siya ang humiling sa akin na gawin ito. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong hiling sa buong buhay ko. Agad na namula ang mukha ni Lu Jinghong. Sobra siyang nahiya para sa sarili niyang spirit beast. Xiaojin, huwag kang ganyan. Laksan mo ang loob mo. Huwag kang maging kaiya-hiya. Nakayuko lang ang Golden Wing Divine Phoenix. Hindi na nang ahas pang gumalaw. Tuluyan na itong tumano. Wala talagang magawa si Lu Jinghong. Kaya ibinalik na lang niya ito sa Spirit Beast space. Sobrang nakakahiya talaga. Isa pa namang Spirit Beast na may dugong hari. At mas mataas pa ng isang level kaysa sa kalaban. Pero sa huli ay talo pa rin. Ang eksenang ito ay ikinagulat pa rin ng mga examiner. Ang walang hiyang yan. Pinatay niyang lahat ang mga Spirit Beast sa bodega natin. Bakit ang Spirit Beast lang ni Lu Jinghong ang nag-level up? Bakit hindi nag-level up ang Spirit Beast niya? Baka kulang sa spiritual energy. Total, isa itong spirit beast na may mythical bloodline. Hindi na alam ng ilang examiner kung ano ang sasabihin. Sa ilalim ng iyong pamumuno, Lu Jinghong, ang bilang ng mga spirit beast na napatay ay patuloy ring tumataas. Patuloy na lumipas ang oras. Sa wakas ay natapos na rin ang huling araw. Buti na lang at naging mahabagin ka ngayon. Ang 2,000 spirit beast ay hindi lahat napatay. Isang boses ang narinig ng lahat ng examinee. Atensyon sa lahat ng examinee. Ang yugtong ito ng pagsusulit ay tapos na. Pakiusap na lisanin agad ng mga examinee ang lugar ng pagsusulit. Nang marinig ang boses na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng pagsusulit, nakahinga ng maluwag ang mga examinee sa lugar. Isa-isang pinaganya ang mga teleportation mark sa kanilang mga kamay. At nag-teleport paalis sa lugar ng pagsusulit. Pagkabalik muli sa plaza, karamihan sa mga examinee ay gasgasan at mukhang kaawa-awa. Ang ilang examinee ay punit-punit pa ang damit. Mukha silang sobrang miserable. Ngunit kayong dalawa ni Lu Jinghong ay walang anumang nangyari. Lalo na si Lu Jinghong. Napaka-komplikado ng tingin niya sa iyo. At sinabi ko pang lalampasan ko siya. Pareho naman tayong henyo. Bakit napakalaki pa rin ang agwat nating dalawa? Hindi kumbinsido si Lu Jinghong. Naisip niyang baka hindi sapat ang taas ng bloodline ng kanyang spirit beast.
Kapag nagkaroon na siya ng spirit beast na may mythical bloodline, siguradong malalampasan niya si Limuran. Narinig ng lahat ang boses ni Jozing. Ngayon, i-aanunsyo ko ang mga score sa round na ito ng pagsusulit. Mabilis na inilabas ang mga score ng lahat. Unang pwesto, si Limuran. Kabuang score 300 puntos. Ikalawang pwesto, si Lu Jinghong. Kabuang score 300 puntos. Nang i-anunsyo ang resultang ito, lubos na nagulat ang napakaraming examinee. 2 perpektong score, lalo na si Lin Jiang. Pagkatapos makita ang mga score ninyo ni Lu Jinghong, halos nanggigigil na sa galit. Dahil ang kanyang score ay 230 lang. Hindi man lang nakapasok sa top 100. Puno ng puot ang mga mata ni Lin Jiang. Agad siyang naghain ng pagtutol. Bakit perpekto ang score ng 2 taong ito? Masyadong mataas ang score nila. Sa tingin ko ay nandaya sila. Nang masabi niya ito, agad na may mga nagsimulang sumang-ayon. Ang third placer ay mayroon lang mahigit 270 puntos. Bakit sila nakakuha ng perpektong score? Siguradong nandaya sila. Ang mga salitang ito ay natural na narinig din ng dalawa. Naging malamig ang ekspresyon ni Lu Jinghong at lalo pang nanlamig ang kanyang tingin. Tila malapit na siyang sumabog. Ngunit ikaw ay malamig na napangisi. Itinala mo sa isip ang mga taong nanggagatong. Lalo na si Lin Jiang, tinandaan mo sila. Nakitang hindi kayong dalawa nagprotesta. At lalo na't hindi umiimik ang punong taga-suri. Naramdaman ni Lin Jiang na tiyak mayroong kalokohan dito. Agad siyang nagkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagprotesta. Mga ginoong taga-bantay, mayroong nandaya. Hindi nyo sila maaaring protektahan. Sa silid ng mga taga-suri, sinabi ni Litay. Teacher Joe, ano ang gagawin natin? Kailangan ba nating magpaliwanag? Sinabi ni Jozing. Ako na ang bahala rito. Pagkatapos ay narinig na ng lahat ng kumukuha ng pagsusulit ang kanyang boses. Matapos ang nagkakaisang kumpirmasyon ng lahat ng taga-suri, sina Limuran at Lu Jinghong ay walang ginawang anumang uri ng pandaraya. Nang marinig ito, agad na natigilan si Lin Jiang. Nakita mismo ni Jozing kung paano mo pinuksa ang lahat. Kahit nagpakawala na siya ng ilang bugso ng mga halimaw ay wala pa ring nangyari. Ang sabihing nandaya ka, hindi ba't para na ring pinariringgan na walang silbi si Jozing? Pag-ulong niyang sinabi sa mga kasamang taga-suri, hindi maganda ang intensyon ng estudyanteng ito. Pagkatapos ng college entrance exam, bigyan niyo siya ng mababang marka sa pag-uugali. Tumango ang ilang mga taga-suri, halatang mababa ang tingin nila kay Lin Jiang. Agad mong nakita si Lin Jiang sa gitna ng mga tao. Walang atubili kang lumapit sa kanya. Agad namang nakita ni Lin Jiang ang nag-aapoy mong tingin. Bigla siyang kinabahan. Anong gagawin mo? Ngumisi ka ng malamig. Sinabi mong nandaya ako. Ano? Mukhang nangangati na ang katawan mo. Mas matibay ka pa ba kay Zhou Yancheng? Pagkasabi mo yun ay agad mong itinaas ang iyong kamay. At binigyan si Lin Jiang ng isang napakalakas na sampal. Natigilan si Lin Jiang sa hapdi ng kanyang mukha. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Agad naramdaman ni Lin Jiang ang matinding pagkaapi. Sa isang iglap ay hindi siya nakapagsalita. Noong akma ka nang sasaktan siyang muli, narinig ang babala ni Jozing. Bawal ang awayan sa loob ng examination room. Itigil mo yan. Kung hindi ay kakanselahin ko ang iyong pagsusulit. Nang marinig ang boses na iyon, tila nakakita ng kaligtasan si Lin Jiang at dali-daling sumigaw. Ginoong tagabantay, sinaktan niya ako. Nilabag niya ang mga patakaran sa pagsusulit. Kanselahin niyo na po ang pagsusulit niya. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat kumuha ng college entrance exam. Ngunit bago pa man makapagsalita ang punong tagabantay, muli mong sinuntok ang panga ni Lin Jiang. Napakalakas ng iyong suntok. Sa isang iglap ay tumilapon si Lin Jiang. Nalagas pa nga ang dalawa niyang ngipin. Malamig mo siyang tiningnan. Pagkatapos ay sumigaw ka sa tagabantay. Bawal ang awayan sa loob ng silid pagsusulitan. Kung gayon, anong tawag sa pagbibintang ng pandaraya sa iba? Sa silid ng mga tagabantay, wala silang magawa. Masyadong magulo itong si Limuran. Anong gagawin natin? Kakanselahin ba natin ang kanyang pagsusulit? Umiling si Jozing. Hindi natin pwedeng kanselahin. Kung kakanselahin natin ang pagsusulit ng isang estudyanteng tulad niya, tiyak na magkakagulo ang 10 dakilang akademya. Ngunit hindi rin pwedeng hayaan kang gumawa ng gulo. Ang tingin ni Jozing ay biglang nagkaroon ng bahid ng pagpatay. Ang salarin ay itong si Lin Jiang. Napakadilim ng kanyang puso. Sa tingin ko kahit makapasok siya sa universidad hindi rin siya magiging mabuting tao. Siya na lang ang gagawin nating halimbawa. Hindi nagtagal ay muling narinig ang boses ni Jozing. Ang examinee na si Lin Jiang ay nonirang puri sa iba ng pandaraya. Matapos ang nagkakaisang desisyon ng grupo ng mga examiner, kinakansela ang kwalifikasyon ng examinee na ito sa entrance exam. Ang examinee na si Limuran ay nakipag-away sa loob ng examination hall. Dahil ito ang kanyang unang pagkakasala, at dahil sa mga naiintindihang dahilan, binibigyan siya ng babala. Kung uulitin pa ito ay direktang kakanselahin ang kanyang kwalifikasyon sa pagsusulit. Nang marinig niya ang kanyang parusa, namutla ng husto ang mukha ni Lin Jiang. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Kinansela pala ang kwalifikasyon ko sa pagsusulit. Samantalang ikaw ay babala lang ang natanggap. Hindi ba't katumbas na rin iyon ng walang parusa? Nagpoprotesta ako, sigaw ni Lin Jiang. Hindi ito patas. Bakit hindi kinansela ang kwalifikasyon ni Limuran? Walang bisa ang protesta. Kasabay ng pagbitaw ng malamig na salita, agad na na-teleport si Lin Jiang palabas ng examination hall. Kinansela ang kwalifikasyon sa entrance exam.
Halos tapos na ang buhay ni Lin Jiang. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay malamang na unti-unting magiging tulad ng isang mortal. Ngayon wala nang maglalakas loob na questionin ka pa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ipinagpatuloy ni Zhou Xing ang pag-anunsyo sa susunod na yugto ng pagsusulit. Ang mga eksamini na nakakuha ng 240 puntos o higit pa sa yugtong ito. Ang mga kwalipikadong eksamini ay manatili. Sa huli tanging 82 eksamini na lang ang natira sa lugar. Sila na ang pinakamalalakas na henyo sa lungsod ng Yulen. Inanunsyo ni Zhou Xing, lahat ng eksamini tumabi. Ang tore ng pagsubok ay malapit nang bumaba. Dagandong, isang malakas na ingay ang yumanig sa kalangitan. Ang paligid ay biglang napuno ng kidlat at kulog. Tila isang black hole ang lumitaw sa kalangitan. Isang mariingal na tore ang bumaba mula sa black hole. Naglalabas ng isang matinding liwanag. Nagulat ang lahat at nagsitabihan. Naramdaman nila ang di matatawarang kadakilaan at kamahalan mula sa toreng ito. Patuloy itong bumababa, at sa huli ligtas na lumapag sa gitna ng plaza. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Wush wush wush. Animoy kidlat at kulog. 10 sinag ng liwanag ang biglang sumabog. Nagpatuloy sa pag-anunsyo si Zhou Xing. Ang mga pinuno ng recruitment mula sa 10 dakilang akademya ay malapit nang dumating. Kasunod nito ang 10 sinag ng liwanag ay naging 10 anyo ng tao. Sila ay nakatayong lumulutang sa himpapawid. Nakatapak sa iba't ibang uri ng spirit beast. At mayroon silang malakas na aura at pambihirang karisma. Lubos na ikinagulat ito ng lahat ng mga eksamini na naroroon. Itinago ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang spirit beast, at nagsalita sa isang malakas at puno ng siglang boses. Ako ang pinuno ng recruitment ng Tianwu Academy na si Zhao Wu. Isang malakas na sigaw. Isang matandang lalaki na dumating sakay ng isang higanteng lobo. Ako ang pinuno ng recruitment ng Zhongyuan Academy na si Xu Lecheng. Kasunod nito, isang matipunong lalaki na dumating sakay ng isang higanteng sawa. Ako ang pinuno ng recruitment ng Qingshan Academy na si Yushan. Ang mga makapangyarihang nilalang ay isa-isang lumapag sa harap ng trial tower. Nang marinig ang kanilang mga pangalan at titulo, lahat ng mga estudyanteng naroroon ay nangilabot. Sila pala ang mga pinuno ng recruitment ng 10 dakilang akademya. Marami ang hindi mapigilan ang kanilang pananabik. Sa sandaling iyon, isang malakas na Eitangal ang umalingaw-ngaw sa buong examination grounds. Nang makita ang itim na dragon na iyon, hindi mabilang na mga examini ang nangilabot. Iyan ang Dark Blood Black Dragon. Kung hindi ako nagkakamali, itong itim na dragon na ito ay isang spirit beast na mula sa lahi ng isang overlord, tama. Dahan-daang lumapag ang itim na dragon. Tumayo ang matanda sa pinakaharap na posisyon at nagsalita. Ang matandang ito ay si Zhang Ro, ang pinuno ng recruitment ng Dijing Academy. Dijing Academy. Nang marinig ang titulo ng matanda, hindi na nagtaka pa ang mga tao. Ang Dijing Academy ang pinakatanyag na akademya sa buong bansang Daksha. Nagtataglay ng pinakasaganang yaman sa buong bansang Daksha. Ito ang namumuna sa 10 dakilang akademya. Kahit na pagsamasamahin pa ang 9 na akademya, hindi pa rin mapapantayan ang yaman ng imperial na akademya. Pero ang imperial na akademya ay tumatanggap lang ng pinakamagagaling na Beastmaster. Alam ng maraming tao na malamang ay wala silang pag-asa sa imperial na akademya. Sunod-sunod na dumating ang mga recruitment head ng 10 akademya. Nakahanda na ang kanilang mga pwesto sa plaza. Pumunta ang mga head sa kani-kanilang pwesto para magpahinga. At agad na nag-anunsyo si Zhou Xing. Ang susunod ay ang pagsubok sa trial tower. Ang trial tower na ito ay ginaya mula sa Forbidden Tower ng imperial na akademya. Mayroon itong 5 palapag. Bawat palapag ay may iba't ibang kapaligiran at hamon. At bibigyan ng puntos batay sa kanilang performance sa pag-akyat sa tore. Tanging ang mga makakalagpas sa 2 palapag ang ituturing na pasado sa pagsusulit. Magkakaroon ng pagkakataong ma-admit ng maaga sa 10 akademya. Nang marinig ito, sabik na subukan ito ng mga kalahok. Ang mga taong umabot sa 2 round ng pagsusulit. Sino sa kanila ang hindi henyo sa kani-kanilang eskwelahan? Dito ang pinakamababang talento ay A-level. Ang mga mahihina ay natanggal na sa unang 2 round. Isang malakas na dagandong, kasabay ng isang malakas na ingay. Umukas ang mga pinto ng trial tower. Pumila ang mga kalahok at isa-isang pumasok sa trial tower. May ilan pang ang nagsimula ng mag-usap. Teacher Zhao. Tingnan pa natin kung may magagaling na bata. Teacher Shu, huwag mo na sanang agawin sa amin. Mukhang masaya kayong dalawa ah. Ang akademya ng Qingshan ay gusto ring kumuha ng magagaling na bata. Habang nag-uusap, napunta ang usapan nila kay Zhang Ro. Elder Zhang, pinadala ka pa talaga ng imperial na akademya dito ngayong taon. Huwag mong sabihing may lumitaw na henyo sa Yulen City. Hindi biro ang posisyon ni Zhang Ro sa imperial na akademya. Sa isang maliit na lugar tulad ng Yulen City, kadalasan ay mga batang guro lang ang ipinapadala. Pero ngayong taon ay si Zhang Ro pa talaga ang ipinadala dito. Malinaw na hindi ito normal. Hehe, natawa si Zhang Ro. Walang masama kung sasabihin ko sa inyo. Ako mismo ang personal na titingin. Kung may potensyal siyang mahubog, dadalhin ko siya sa akademya para sanayin ng husto. Nagulat ang mga tao sa paligid nang marinig ito. Congratulations, congratulations. Napakaswerte niyo po, Elder Zhang.
Hindi nagtagal at pumasok na ang mga examinee sa trial tower. Kasabay nito, lumabas din sa malaking screen sa plaza ang impormasyon ng mga examinee. Karamihan ay may S-level at A-level na talent. Kabilang sa kanila, agaw pansin ang SSS level na talent ni Lu Jinghong. Sa buong exam area, siya lang ang may SSS level na talent. Agad na naintindihan ng mga tao. Siya ang taong hinahanap ni Elder Jiang. Lahat sila ay tahimik na nagkasundong huwag siyang kalabanin. Kung maganda ang performance, pwede pang subukan. Paano nagkaroon ng isang F-level talent na Beast Tamer? Anong nangyayari? Gulat na gulat ang mga namamahala sa recruitment. Maging si Jiang Ro ay napakunot ng noo. Baka naman may mali lang sa ipinapakita. Imposible iyan, mariing sinabi ni Jiang Ro. Ang Trial Tower ang pangunahing tore ng Imperial Capital Academy. Ginestusan ito ng napakaraming yaman para may tayo. Talagang imposibleng magkaroon ng ganitong pagkakamali, sabi ni Jiang Ro habang nag-iisip. Pero ano naman ang pakialam ko dyan? Isang Beast Tamer na may F-level na talento. Imposibleng makapasok sa Imperial Capital Academy.